Ang Devil Emperor. Credit to the author. 249 hanggang 257. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang tagumpay ng labanang ito ng pangalawang uri ng angkan ay mapupunta sa angkan ng Larsen. Isang eksperto sa entablado ng Profound Heaven na nakasuot ng roba ang lumipad sa entablado at sinenyasan ang 12 ng Larsen clan. Naghiyawan ng mga tao sa isang masigabong palakpakan. Ito ang ika-28 panalo ng Larsen clan. Hindi ako makapaniwala na isa silang third-class clan. Oo, at hindi pa rin lumalabas ang kanilang best man. Sinasabi ng mga tao na ang kanilang katiwala, si Ethan, ay kapantay ng 6 na dragon at isang phoenix. Siya ay itinuturing na ika-7 dragon ng Titans, ang Soaring Demonic Dragon. Ano? Kung napakalakas ng Larsen clan, bakit hindi ko pa naririnig yan? Bakit parang third-rate clan lang yan? Labis na gulat ang ipinakita ng mga tao sa mga naroon, habang marami ang nagbubulungan tungkol sa mahiwagang kapangyarihan sa likod ng isang malakas na underdog. Samantala, ilang pamilyar na mukha ang nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng mga stand. Agad na makikilala ng mga veterano sa mundo ng martial arts ang mga nakakagulat na figurang ito. Hindi ba't sila ang mga kinatawan ng 7 bahay, ang 6 na dragon at isang phoenix? Hahaha, anong angkan ng ikatlong uri? Niloko tayo ng batang yon. Kahit kalabanan ang angkan ng pangalawang uri, panalo pa rin sila. Kung ang angkan na ito ay ikatlong uri, sino ang magiging pangalawang uri? Tama ba, Abigail? Ang babae ay walang iba kundi si Abigail, mula sa Basal yung angkan ng pinakabagong Sword Marquis Abode, ang Baker. Hindi niya pinansin si Trent, ang mga mata ay nakatuon sa entablado, bakit wala si Kuya Kindstone? Hindi ba siya sasali? Abigail, bakit mo ba siya kailangang laging banggitin? Masakit. Naging malungkot ang pakiramdam ni Trent. Habang nakaupo sa tabi nila si Troy, itinago niya ang malamig niyang espada sa kaluban at sinabing, mukhang totoo ang chismis. Ang Soaring Demonic Dragon ay hindi na bahagi ng mundong ito. Anong chismis? Si Abigail ay nababalisa. Malamig na nagsalita si Troy, 5 taon na ang nakalilipas, sinasabi nilang nagkataong natagpuan ni Ethan ang Lightning Canyon at doon nakalibing. Sayang naman, umaasa talaga akong makakakilala ng isang lalaking lubos na pinupuri. Ngayon ay hindi ko na makita mismo ang kanyang lakas. Kapatid. Putol ni Trent sa kanyang ngunit huli na ang lahat. Tapos na ang pinsala. Nagbabanta ng pamatak ang luha ni Abigail habang umiiling, kalokohan, hindi maaaring patay na si Kuya Kindstone. Abigail, kumalma ka. Nawawala lang siya. Wala pang nakakahanap sa bangkay niya. Sinusubukan ni Trent na ayusin ang mga bagay-bagay ngunit matalim na tumingin si Abigail, kapatid na Trent, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bamantong hininga si Trent, ayokong makita kang malungkot. Hahaha, para lang dyan. Dapat sinabi mo sa kanya ng mas maaga kaysa pahabain pa ang sakit. Hindi mo ba alam na ang matagal na pinanibik ay lalo lamang magpapalala sa sakit ng isang babae? Lumingon ang tatlo at nakita sina Jiro at Danekulong kasama ang isang masiglang binata na papalapit sa kanila. Nakapikit, ang kaluban ni Troy ay pumutok sa kanyang kamay, Veiled Dragon Pavilions Abyss Dragon, Aaron Long. Sa wakas ay nagkita na tayo. Huwag naman sana. Lahat tayo ay kakampi rito. Huwag mong bunutin ang espada mo sa unang pagkikita natin. Napansin ni Aaron ang pagkauhaw ni Troy sa labanan at kumaway ng walang gana. Sumanghel si Troy at hinigpitin ang hawak sa hawakan ng kanyang espada, pinipigilan ang kanyang gana sa pakikipaglaban, pasensya na. Hindi ko maiwasang gusto kong makipaglaban sa isang eksperto kapag nakaharap ko sila. Huwag na huwag mo akong kabastusan. Pinagpapawisan si Aaron. Narinig na niya ang tungkol sa mahilig sa pakikipaglaban na ito, pero sa tingin niya ay hindi naman ganoon kalala ang sakit nito. Hindi mo naman ako hahabulin pagkatapos mong durugan ang kalaban, di ba? Bamantong hininga si Aaron at humarap sa angkan ng Larsen na nasa entablado, narinig ko na ang tungkol sa matayog na pangalan ng Soaring Demonic Dragon Ethan at umaasa akong makita siya. Sayang at hindi ko na ito magkakaroon ng pagkakataon. Bakit mo nasabi yan?
Naniniwala ka rin bang patay na si Kuya Kindstone? Hindi pa natagpuan ang bangkay niya. Sigaw ni Abigail. Umiling si Aaron, at naging seryoso, ang mga buhay na ninanakaw ng Lightning Canyon ay naiwang walang bangkay. Kung ang kanyang kayamanan ay katulad ni Theo Jackson na nakaligtas sa sakuna, malamang nalilito siya rito. Ngunit pagkatapos ng 28 laban, nawawala pa rin siya. Ang unang 27 laban ay baliwala, ngunit ang huli ay napanalunan lamang sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng mayroon sila, kahit na hindi sila nasaktan. Kung hindi siya lumitaw kahit ngayon sa pinakamahalaga, natatakot akong wala na siya sa mundong ito. Nanginginig si Abigail, malayo sa basta paniniwala rito, ngunit alam ng kanyang puso ang katotohanan. Dahil sinasabi ito sa kanya ng lahat ng tao sa paligid, hindi niya maiwasang mag-isip din ng pareho. At lalo lang nitong pinalala ang sakit. Naikuyom ni Trent ang kanyang mga kamao at kinagat ang labi, kinasusuklaman ang sarili dahil sa kawalan ng kapangyarihan. Siya nga pala, sa tingin ba ninyo ay sulit na maging kakampi natin ang Larsen clan nang wala si Ethan? Biglang nagsalita si Aaron. Nanginig si Troy at nagsalita, para sa akin, hindi mahalaga ang kakampi o ano paman. Mahalaga kung karapat-dapat sila sa isang hamon o hindi. Hahaha, mahilig ka sa pakikipaglaban. Tumawa si Aaron at hinangaan siya. Malungkot na sabi ni Trent, wala akong pakialam sa iniisip mo. Magkapatid kami ni Ethan at kahit wala siya rito, umaasa akong ligtas na makakaalis ang angkan ng Larsen dito. Mas mahinahon talaga ang pangalawang batang Panginoon sa kanilang dalawa. Ngumiti si Aaron, pero ang kakampi ng Veiled Dragon Pavilion ay si Ethan. Kung wala siya, mawawalan ng bisa ang kasunduan. Kung mapapanindigan man ng angkan ng Larsen ang kasunduan, nakasalalay lamang ito sa kanilang pagganap. Gayunpaman, natatakot ako na hindi nila ito makakamit. Sumenya si Aaron sa harap, tingnan mo, kung wala ang pag-aalaga ng demonyong dragon na iyon, karamihan sa mga mababanges na dragon ay nasa paningin nila. Pangalawang batang Panginoon, kaya mo bang nakawin ang hapunan mula sa mga kuko ng mababanges na dragon na iyon? Gulat na lumingon ang grupo ni Trent. 4 na figure ang biglang sumulpot sa kanilang tapat. Ang Spectre Dragon ng Hell Valley, ikaw Yushan. Nanginig ang mga mata ni Troy nang makita ang isang lalaking nakaabo. Ang mabilis na dragon ng kagubatan ng Merrywoods, Alfred. Seryosong tumingin si Trent sa isa pa. At pati na rin ang Plague Dragon ni Pilking Hall, si Yan Banggi. Itinuro ni Aaron ang isang binata na may kalahating lilang mukha, sabi nila na baliw siya habang nililinang ang kanyang lason at ito ang resulta. At dahil sa kanyang makamandag na pangangatawan, kahit wala si Sam o si Fulton sa alchemy, ang kanyang kahusayan sa mga lason ay higit na nakahihigit sa kay Vicious Pilking. Isa siyang nakakatakot na tao. Pero, malayo sa pinakamalakas. Naging seryoso ang mukha ni Aaron at may bahid na takot pa nga habang itinuturo niya ang huling lalaki, naroon din ang tunay na halimaw, ang heaven-shaking Dragon Lord ng Regent Estate, si Tymor. Isang matalim na tunog ang nagmula sa kaluban ni Troy, kumikislap ang kanyang mga mata. Malungkot na ngumiti si Aaron, ang panatikong ito sa pakikipaglaban, hindi ba niya alam kung gaano kakilakilabot ang lalaking iyon? Paano niya ito nasabihang hominin sa unang tingin pa lang? Hindi ko lang masabi kung ang mga tanga kong kakampi ay isang biyaya o isang kalamidad. Samantala, ang 4 ni Tymor ay sumulyap din sa kanilang direksyon ngunit kalmado silang parang tubig. Maging ang mga mata ni Tymor ay hindi lamang sila sinulyapan. Hindi pa rin nagpapakita ang Ethan na iyon. Tinitigan ni Tymor ang angkan ng Larsen. Humajejek si Alfred, nakatatandang batang Panginoon, ganoon ka ba kasabik na manakit ng tao? Hindi, nagtataka lang ako kung bakit ganoon kataas ang pagtingin sa kanya ni Sir Leng. Pinag-cross ni Tymor ang kanyang mga braso, hindi pa nakakakita ang mundong ito ng isang lalaking karapat-dapat sa aking atensyon. Sana ay gumawa ng exception ang batang iyon. Hihihi, ang panganay na batang Panginoon ay tunay na bayani sa lahat ng mga bayani. Tiyak na gusto mo talagang kalabanan ang batang iyon. Agad na humalik si Alfred sa puwet, ngunit matalim na tingin ang natanggap niya mula kay Tymor. Alfred, mag-ingat ka sa pananalita mo. Walang sino man sa mundong ito ang karapat-dapat kalabanan. May mga pansamantalang target lang na kailangang sirain.
Gusto ko lang makita kung karapat-dapat ba siyang patayin ng lalaking iyon. Kung hindi man niya kayang gawin iyon, kayo na ang bahala. Nanginig si Alfred at tumango. Ngumisi ang dalawa pa, karaniwan namang tuso ang batang ito, pero ngayon, hanggang paa lang ang halik niya sa puwet. Hihihi. Nang marinig ni Alfred ang pangungutya ng dalawa, nakaramdam siya ng galit sa loob. Pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata at nagmungkahi, nakatatandang batang Panginoon, bakit hindi ko subukan ang angkan ng Larsen? Tiyak na darating si Ethan. At kung hindi, wawakasan na lang natin sila. Gawin mo. Pinutol siya ng maiikling tango ni Timur. Pagkatapos ay tumawa ang isa habang naglalaho. Wala na rin ang grupo ni Troy na nanunood mula sa malayo. Tumigil si Timur, sumama rin kayong dalawa. Marahil ay mas maaga pang magaganap ang laban ng 6 na dragon. Naiintindihan ko. Nagtinginan ang dalawa at umalis na, naiwan na lamang si Timur na nakatayong mag-isa na may matalim na tingin. Ito ay bilang tugon sa paghatol ni Winford sa esoteric debate sa pagkakataong ito. Maaaring isa lamang itong hula, ngunit sapat na iyon para seryosohin ito ng lalaking ito. Dahil hindi pa kailanman nakapagsabi si Winford ng ganito sa kanya. Kasinungalingan ang ipinahihiwatig na ayaw niyang makita si Ethan. Bilang isang taong may malaking kapangyarihan, kahit na mayabang, kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa duyan ng sanggol ay makakamit ang tunay na kapayapaan. 250. Batang Binibini, Panginoon, magaling. Sinimulan ng mga tao na palakpakan ang nakakagulat na kapangyarihan ng 12 miyembro ng angkan ng Larsen habang paalis sila sa entablado. Mabilis na lumapit si Kapitan Peyton at nagpasalamat din sa ginawa ng dalawa, habang pinagmamasdan sila ng may matinding panghihinayang. Kung mas bata lang sana siya, sasali at lalaban din sana siya kasama nila. Tumangaw si Andrea, hindi makapagsalita dahil sa pagod. Hindi na nagatubili pa si Kapitan Peyton at dinala sila sa isang bangko upang magpahinga. Pagkatapos ay humarap siya sa 10 gwardya na may papuri, magaling ang ginawa ninyo ngayon. Tiyak na maaalala ko iyon. Tumango ang 10 kabataan, ngunit walang bahid ng kirot sa kanilang mga mukha, na parabang natigilan sila sa oras. Napabuntong hininga at napabuntong hininga rin si Dexter, Kapitan Peyton, paano mo sila sinanay? Ang mga batang gwardyang ito ay mas matapang pa kaysa sa karamihan ng mga taong nakita ko sa hukbo. Hihihi. Batang Panginoon, may mga bagay kang hindi alam. Sinanay ko ang mga lalaking ito ayon sa regimen ng pagsasanay ni Katie Wala-Kinestone. Sabi niya, magagaling daw ang mga mahuhusay na sundalo kapag lumalaban, pero ang mga lalaking ito ay handang magbuwis ng buhay para sa angkan ng Larsen sa pinakamahalaga. Buong pagmamalaking nasabi ni Kapitan Peyton ang mga kahangahangang gawa ng mga batang ito. Ngunit natigilan siya at tumingin sa tahimik na si Andrea na may pagkabalisa. Humigpit ang kamay ni Andrea at kuminang ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Tinitigan ni Dexter si Kapitan Peyton, tinanong namin ang tungkol sa kanilang pagsasanay, kaya bakit mo pinag-uusapan ang sakripisyo? Sinampal ni Kapitan Peyton ang sarili hanggang sa mamula siya, saka nagmura, ang bulok kong bibig ang dapat sisihin kung bakit muling nalungkot ang batang Binibini. Kapitan Peyton, hindi kita masisisi. Pinigilan siya ni Andrea na sisihin ang sarili, 5 taon na walang kahit isang salita. Sinabi nga ni Elderly na buhay pa siya, pero base sa ekspresyon ng mukha niya, kahit siya ay hindi naniwala sa mga salitang iyon. Kung buhay pa siya, tiyak na may balita sa puntong ito, hindi ganap na katahimikan. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Dexter ang sakit habang bumaantong hininga si Kapitan Peyton, hindi alam kung paano sesegot. Ayaw tanggapin ng angkan ng Larsen ang pagkamatay ni Ethan, ngunit wala silang pagpipilian sa bagay na ito. Nang panahong iyon, ang buong angkan ay nagluluksa. Paano nangyari ang kasabihang iyan? Mahilig sa kasama ang paghihirap. Nagbago na ang paninindigan ng mga tinatawag nilang kakampi, at humihina na ang kanilang suporta. Iniwan sila noong mga panahong pinakakailangan ng angkan ng tulong. Maraming beses na nais ni Andrea na ipakita sa mundo ang kanilang mga eksperto sa Radiant Stage. Wala na si Ethan, ngunit matatag pa rin ang angkan. May kapangyarihan ang angkan ng Larsen na harapin ang 7 bahay.
Ngunit sa bawat pagkakataon ay naaalala ni Andrea ang mapagpasyang paninindigan ni Ethan, na itinatago ang kanilang mga baraha kahit sa mga kakampi. Ito ang dahilan kung bakit niya nabura ang walang ingat na kaisipang iyon. Kaya naman lalo siyang nag-alab sa pagnanais na patunayan sa kanila kung sino ang angkan ng Larsen, sa esoteric debate. Lalo na sa kanilang mga kakampi, na karapat-dapat sila sa kanilang patuloy na suporta. Ano man ang mangyari, kailangan niyang pamunuan ang angkan ng Larsen patungo sa huling labanan. Huminga ng malalim si Andrea, pinunasan ang kanyang mga luha at pinatibay ang kanyang loob. Tumayo siya, halika, hinihintay tayo ng Grand Elder. Gulat na gulat sina Dexter at Kapitan Peyton sa paalis na maselang figure. Dahil wala na si Ethan sa nakalipas na kalahating dekada, at si Dexter naman ay nasa hukbo, ang lahat ng responsibilidad ng angkan ay naatang sa mga balikat ng Batang Binibini. At ang pakikipag-usap sa kanilang mga kaalyado ang pinakamahirap. Wala siyang katusuhan ni Ethan, o kaya'y ang kanyang kapalaluan. Ngunit sa landas na ito, ang kanyang mahina at takot na sarili ay unti-unting humarap sa hamon, at harapin ang mga bahay ng harapan. Sa loob ng pekeng kagandahang asal, sa kabila ng lahat ng iyon, lumaki siyang isang kahangahangang figure. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng mga pangungutya, panlilibak, at paghihirap na kinailangan niyang tiisin. Bumantong hininga, sumunod sa kanya sina Kapitan Peyton at Dexter. Maya-maya ay dumating ang tatlo kasama ang 10 gwardya sa labasan ng entablado ng labanan. Naroon si Yuntay at naghihintay sa kanila, kasama ang mga peking Profound Heaven. Dexter, Andrea, binabati kita. Nanalo kayo ng 28 magkakasunod na beses. Ikinuyom ni Yuntay ang kanyang mga kamay. Tinaas ni Andrea ang isang kilay, Tiyo Yale, alam mo bang panalo tayo kahit na nasa labas ka? Siyempre naman. Sa sobrang lakas ng palakpakan, paano ko hindi malalaman? Narinig ko na yan ng maraming beses nitong mga nakaraang araw na namamagana ang mga tainga ko. Hahaha. Masaya si Yuntay. Tumawa rin si Andrea habang naglalakad sila kasama niya papunta sa kanilang tuluyan. Tiyo Yale, ano kaya kung gumawa tayo ng ibang tunog bukas, dahil namamaga ang mga tainga mo? Hindi na kailangan. Gustong-gusto ko ito, hahaha. Nag-uusap sila habang papalubog ang araw sa kanilang likuran, masayang-masaya tungkol sa tagumpay ng bukas. Kabilang sa 10 batang gwardya sa kanilang likuran ay naroon din ang mga huwad na taga-Profound Heaven. Hindi gaanong mapag-usapan ang kanilang kapangyarihan. Kahit isa sa mga batang gwardya ay kayang tapusin sila. Ngunit ang karisma at posturang iyon ay may layunin, ang gulatin at humanga ang mga naroon. Naku, talagang underdog ang Larsen clan. Nakapag-aral sila ng 20 eksperto sa Profound Heaven. Kasing lakas sila ng 7 bahay. Kahit walang nakakaalam, ang mga tingin ay maaaring mapanlin lang. Ang mga matatandang ito ay parang mga tigreng papel, mga laruan lamang para takutin ang mga bata. Ngunit tulad ng sinabi ni Levi noon, ang pagpapasikat sa kanila ang kanilang pinakamalakas na kasuotan. Whoosh! Biglang dumaan ang isang simoy ng hangin sa kaakit-akit na figure ni Andrea. Naramdaman niyang nagbago ang kanyang tainga at mukha. Anong problema, Andrea? Tanong ni Yuntay. Nalito si Andrea, nawala ang hikaw ko. Ate, nawala mo ba? Tumingin si Dexter sa paligid at sumigaw, lahat, nawala ang hikaw ng ate ko. Tulungan niyo po kaming hanapin ito. Nagsimula silang lahat na maghanap ng hikaw ng Batang Binibini. Maya-maya lang, isang nakakatawang tawanan ang narinig nila, hahaha, mga ugok, narito na. Ding! Isang matinis na tunog ng tugtog ang narinig at lahat sila ay napalingon sa direksyon ng isang nakakatakot na lalaking nakadamit at may hawak na hikaw. Sumigaw si Andrea, akin na iyan. Ang mabilis na dragon sa kagubatan ng Mary Woods, Alfred. Labis na nagulat si Andrea. Lahat ng mata ay nasa lalaking iyon na ngayon. Isa ba ito sa pinakamalakas na disipulo sa Titans, isa sa 6 na dragon at isang Phoenix, Forest Fleeting Dragon. Ang masayang kapaligiran ay matagal nang napalitan ng matinding katahimikan. Kahit ang 20 peking Profound Heaven ay naramdaman ang pagkamanhid ng kanilang mga anit. Ang mga lalaking ito ay walang kapantay sa 6 dragons at 1 phoenix. Kahit na hindi sila mga peke. Kahit sa mga eksperto ng Profound Heaven, ang 6 dragons at 1 phoenix ang pinakamagaling.
Bakit biglang lumapit sa kanila itong si Alfred? Naghahanap ba siya ng away? Anong ginagawa mo sa pakikipag-away sa amin? Hindi ka ba taga-pitong bahay, hindi ka ba natatakot na mapahiya ang sarili mo? Ito ang nasa isip ng lahat. Tiningnan ni Alfred si Dexter ng may pag-aalinlangan, napakahusay na inaanak na nakuha ng matandang si Raisin. Nakilala mo ba ako sa isang tingin mo lang? Siyempre. Maaaring mga sundalo tayo, pero sinabi na sa atin ng ninong ang tungkol sa mga kilalang tao sa Titans. Tumindig si Dexter at sumigaw, at ikaw? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ito ang Dragon Cloud City at oras na para sa esoteric debate. Bawal magkagulo ang mga bahay at angkan. Hinahamon mo ba ang utos ni Marshal Dugo at iyon ba ang dahilan kung bakit mo hinaharangan ang daan namin? Hihihi, tigilan mo na ang pananakot sa mga tao gamit ang pangalan ng matandang yan. Hindi ako lahat. Pangungot siya ni Alfred, bata, alam mo ba kung bakit sinabi sa iyo ng matandang lalaki ang tungkol sa pinakamalakas sa Titans? Para babalaan ka nito na kahit siya ay hindi maaaring makasakit ng damdamin ng ilang tao. Dapat mong bantayan ito. Ang utos na iyan ay para lamang sa mga karaniwang angkan, hindi para sa amin, ang pitong bahay. Nag-alab sa galit si Dexter, ang lakas ng loob mong hayagang labagin ang utos niya. Tingnan mo kapag nag-report ako kay Marshall at inilagay ka niya sa pwesto mo. Hahaha, mapanlin lang kang tuta. Sinabi ko na sa'yo, hindi makikialam ang matandang yan. Tumatawa, sumulpot si Alfred sa harap ni Andrea sa isang iglap. Nalanghap niya ang pabango nito, inalog ang isa pa nitong hikaw, at humajejek, napakaganda, maaari mo bang magpalipas ng gabi kasama ako? Namumula, ang mukha ni Andrea ay isang maskara ng galit habang sumasample, pervert. Whoosh! Bumalik na si Alfred sa kanyang dating pwesto bago tumama ang sampal, hahaha, hanggang dito na lang ba ang Larsen clan? Hindi ka nga makahanap ng taong sapat na mabait para hawakan ang damit ko, pero ang lakas ng loob mong magpasikat sa Dragon Cloud City. Mga lalaki, sama-sama. Bulyo ni Yuntay. Ang kanyang cultivation ay nasa ikalimang layer na ngayon ng Profound Heaven stage, naabot niya si Alfred sa isang kisap mata at tinamaan gamit ang kanyang daliri. Kung tungkol naman sa mga peking Profound Heaven na iyon, wala silang ibang magawa kundi sumali rin. Sa harap ng papasok na daliri, napangiti na lamang si Alfred. Pagkatapos ay nangyari ang pinakakakaibang bagay. Naglaho siya sa ere at ang 20 peking Profound Heaven sa likod ni Yuntay ay isa-isang natamba. Bumalik si Alfred sa kanyang pwesto, ngunit hindi pa rin dumarating ang daliri ni Alfred. Humikab siya ng nakakabagot at marahang hinawakan, pinatay ang kidlat sa daliri, masyadong mabagal, tapos na akong lumaban. Ang sipa ni Alfred ay nagpalipad kay Yuntay. Sumirit ang dugo, bumagsak si Yuntay sa harap ng magkakapatid. Ngayon lang gumuho ang 20 peking Profound Heaven, na mas tumagal ng 1 segundo kaysa kay Yuntay. Matagal na silang natalo. Ang bilis. Napasinghap, naging seryoso ang mukha ni Dexter. Alam niyang mabilis si Alfred, ngunit kahit siya ay hindi inakalang aabot ito sa ganito. Para bang nilabag niya ang mga batas ng oras at espasyo. Hindi niya napansin ang kahit anong galaw ni Alfred, at tila ba'y kanina pa siya nakatayo roon. Pero alam niyang bigla na lang nag-ulo ang lahat dahil kay Alfred. Walang pagdadalawang isip, tumalon si Dexter sa harap ng kanyang kapatid. Si Andrea ay seryoso rin, sumulyap kay Kapitan Peyton at naghahandang harapin ang kanilang matinding kaaway. Hindi nila kayang labanan ang kapangyarihan ng 6 na dragon. Hinihiling nilang lahat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso na sana'y dumating ang taong iyon. Irony ko nga, dito nagkasundo ang mga iniisip ng magkabilang panig, at pareho ang inaasahan ni Alfred. 251. Talaga bang patay na ang soaring demonic dragon? Ibig kong sabihin, hindi sana ito nangyari kung hindi siya patay. Maliban na lang syempre kung siya ang pinakaduwag dyan. Binigyan niya ang iba ng mapang-uyam na tingin at sinimangutan ito ng isang ngumisi. Nanginig ang puso ni Andrea. Hinahabol niya si Ethan. Inakala ng lalaki na may nakamasid kay Ethan mula sa dilim dito sa kung saan kaya nagpasya siyang itanghal ang dulang ito para maakit siya. Kung tutuusin, mas malupit pala ang realidad. Wala pa nga rito si Ethan noon pa man.
Nagluksa ang angkan ng Larsen at galit na gumanti si Andrea, kailan pa nagkaroon ng karapatang makialam ang isang tagalabas sa mga gawain ng ating Katie wala. Ha, mukhang mataas ang pagtingin mo kay Ethan. Pero, malaki ba ang magiging epekto kung nandito siya? Isang taong walang kwentang tinatawag ng ilang walang kwentang angkan na soaring demonic dragon, isang taong halos hindi kayang tapatan ang antas natin, ang antas ng 6 dragons at 1 phoenix, ay hindi karapat-dapat sa atensyon ko. Taglay ang kislap ng kalupitan sa kanyang mga mata, sumulpot si Alfred sa harap mismo ng mukha ni Andrea. Napaatras ang grupo sa takot. Napakabilis niya. Napakabilis. Hindi man lang nila naramdaman ang paggalaw niya. Lalo na si Yuntay, na huminga ng malalim. Pareho silang may pantay na lakas, gaya ng kay Profound Heaven. At ayon sa kaalaman ng lahat, maaaring may pagkakaiba sa bilis ngunit hindi kasing laki ng isang bangin. Ngunit ang walang pakundangang pagpapakita ni Alfred ay nagpatunay na ang 6 na dragon ay nasa magkaibang antas, kahit na sila ay mga eksperto lamang sa Profound Heaven. Humagalpak ng hajejek si Alfred at hinawakan ang makinis at pinong baba ng takot na si Andrea, binibining Larsen, kung dadalhin natin ito sa isang pribadong lugar, hindi ba't sa huli ay makikipagtulungan sa akin ang Katie wala Kindstone na iyon? Pumapayag ka bang sumama? Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Bulyo ni Dexter, sabay sipa sa kanya. Sinamahan siya ni Yuntay at Kapitan Peyton sa pamamagitan ng pagsuntok. Kumislap na parang kidlat si Yuntay habang ang madilim na enerhiya sa paligid ni Kapitan Peyton ay ginawa siyang isang hindi mapigil ang nagngangalit na makina. Alisin mo ang maruruming kamay mo, binibini. Walang pakialam si Alfred sa kanilang pagmamayabang, hanggang sa puntong tuluyan na niya silang binaliwala. Habang nangunguna si Yuntay sa pagsalakay, ikinaway lang ni Alfred ang kanyang palso at bumagsak si Kapitan Peyton. Bumangga si Kapitan Peyton kay Yuntay at ang dalawa ay umubo ng dugo habang tumatakas. Para sa ikatlong patong lamang ng bone tempering na si Dexter, mas lalo pa itong nakakapanghamak. Isang simpleng pag-angat ng kanyang binti na sinundan ng isang casual na hakbang ang nagtapos sa pag-atake ng bata. Ah! Napasigaw si Dexter sa sakit dahil sa pagkabaluktot ng buto ng kanyang binti sa ilalim ng paa ng lalaki. Sumugod si Andrea, Dexter. Hindi siya nakaligtas, dahil mabilis na hinawakan ni Alfred ang kanyang palso at ngumiti na parang demonyo, binibining Larsen, makikipagtulungan ka ba ngayon? Kinagat ni Andrea ang kanyang labi, naluluha ang kanyang mga mata habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa puot. Nang makita ang matigas niyang ulo, napatawa si Alfred habang lalong bumibigat ang paa niya. Ah! Muling ipinahayag ni Dexter ang kanyang sakit. Ngunit bigla niyang pinigilan ang kanyang pagsigaw sa kabila ng sakit. Pinili niyang pigilan ito, kahit na halata sa kanyang lilang mukha na kailangan niya ng lahat para hindi na siya sumigaw pa. Hindi siya maaaring sumigaw kung hindi ay wala nang magagawa ang kanyang kapatid na babae kundi ang pumayag at masisira ang pangalan ng angkan ng Larsen. Ang kanyang pagsasanay sa hukbong Drake ang nagturo sa kanya kung paano itapon ang mahinang personalidad ng batang Panginoon at maging isang tunay na lalaking may prinsipyo. Ah, medyo matigas ang nakikita ko. Tinaas ang kilay ni Alfred at matalim siyang tinitigan, at mas lalong pinag-ibayo ang kanyang lakas sa pag-apak. Narinig ng lahat ang tunog ng dinurog na buto, ngunit nagngalit lang si Dexter habang nababasa siya ng pawis. Gaano man ito kasakit, gaano man siya namutla, hindi siya gumawa ng kahit anong ingay. Galit na galit sina Yuntay at Kapitan Peyton dahil dito, ngunit hindi man lang makagalaw dahil malubhang nasaktan din ang kanilang mga katawan. Tungkol naman sa mga peking deep heaven na iyon, sila ay nakaugat sa kanilang kinatatayuan at nanginginig sa sakit. Wala na silang balak na magpasikat pa. Matapos nilang kumagat ng isang beses, pumikit na lang sila. Kahit bilang mga bantay ng imperyo, hindi pa nila kailanman sinaktan ang 7 bahay, lalo na ngayon. Kahit may lakas ng loob ang mga batang gwardya, kahit sila ay magdadalawang isip matapos matamba sa isang sampal lang. Ramdam ni Andrea ang sakit na nararamdaman ng kanyang kapatid, hanggang sa halos mabasag na ang kanyang mga ngipin dahil sa pagsikip ng kanyang nakakuyom na panga. Naipit siya sa gitna, kung pipiliin ba niya ang karangalan ng kanyang angkan o ililigtas ang kanyang nakababatang kapatid mula sa pagdurusa. Umungol si Alfred habang hinihila ang palso niya, dahan-dahan lang. Susuko ka ba at gagawin mo akong amo ni Ethan o hindi? Humph, karapat-dapat ka ba?
Ngumisi si Andrea, kung ikukumpara sa kanya, isa ka lang basura, hindi ka karapat-dapat kahit magdala ng sapatos niya. Kumaibot ang mga mata ni Alfred at tinapik siya pabalik sa kanya, sige, gawin mo na ang gusto mo, bastos. Hindi nagpakita ng takot si Andrea sa paparating na suntok. Gusto sanang tumulong ng iba ngunit hindi man lang sila makagalaw. Ang tanging nagawa na lang nila ay panoorin siyang ipahiya ang kanilang batang binibini. Swoosh! At sa sandaling iyon, isang puting laso ang tumama kay Alfred. Napilitan siyang sumuko sa kanyang pag-atake at kumislap palayo. Ang laso ay dumaan sa ere at bumalik. Ang pinagmulan ay 10 metro ang layo mula sa mga kapatid ng angkan ng Larsen. Gumanti ng laway si Alfred habang pinapanood ang puting laso na lumipad palayo, paakyat na Ice Phoenix Clara, wala kang pakialam dito. Tara na. Humph! Hindi kailanman papayagan ng Drifting Flower City na may manggulo sa mga babae. Isang puting figure ay kasama sina Iris at Peony Overseers ang lumapit. Ang kanyang kagandahan at kilos ay parehong naglalarawan sa kanya bilang isang makalangit. Kahit ang kanyang belo ay hindi kayang takpan ang natatanging kagandahang taglay niya, hanggang sa puntong nawala na masabi kahit si Andrea. Si Clara ba ito? Para siyang Diyosa. Pagkatapos ay napansin niya ang dalawang tagapangasiwa at lumiwanag ang buong mukha niya, Sister Iris, Sister Peony. Nang may ulat na nawawala si Ethan, marahil dahil pawang mga babae sila, habang nakikipagkite sa kanyang mga kampi, nagkasundo sila ni Andrea. Nagustuhan din ng dalawa si Andrea, at tinatrato siya na parang isang anghel. Hindi tulad ng tuso at malademonyo na si Ethan. Natural lamang na halos magkapatid na silang tatlo ngayon. Nag-aalalang lumapit sa kanya ang mga tagapangasiwa, Andrea, ayos ka lang ba? Tumanggaw si Andrea nang nakangiti at tinulungan ang kanyang kapatid at si Kapitan Peyton. Binigyan sila ng mga tagapangasiwa ng mga gamot upang makaginhawa. Nakatitig lang si Clara ng mga punyal kay Alfred. Napakamot si Alfred sa kanyang ilong habang mabait na sinasabi, Clara, hindi ito Drifting Flower City, kaya sikapin mong huwag makialam sa usapan ng iba. Ugali. Ngumisi si Clara at humajejek ng may pangungutya. Malamig na tumawa si Alfred, kung gayon, kailangan mo akong patawarin sa gagawin ko. Kumurap-kurap si Alfred, inilagay si Andrea at ang kanyang grupo sa gilid. Hinawakan ni Iris at Peony Overseers ang kanyang kamay para maibsan ang kanyang pag-aalala. Sa pagkakataong ito, namagitan si Clara. Isang puting hamog ang pumailan lang sa pagitan ng kanyang mga kamay, mabilis na kumalat sa paligid. Saan man dumaan ang hamog, isang patong ng yelo ang nabubuo. Unti-unting naghinala si Alfred habang nababalot ng hamog ang kanyang katawan. Malinaw na naapektuhan ang kanyang bilis dahil hindi na siya nahihirapang makita ng lahat. Dahil sa gulat, lumayo si Alfred sa kanila. Nanginig siya ng bahagya at nabasag ang yelong nakabalot sa kanya, ngunit halata ang takot sa kanyang mga mata. Frost Domain. Naabot na ba ng kaluluwa mo ang Radiant Stage? Hindi makapaniwalang sigaw ni Alfred. Naramdaman niya kung paano kumalat ang hamog na nagyelo ni Clara sa kanyang discerning field at nagsilbing harang. Sino mang tumuntong dito ay imposibleng makatakas sa kanyang pansin, gaano man kabilis. Ito ay isang senyales ng nalalapit na pagsulong sa Radiant Stage. Kapag ang kanyang Frost Domain ay naging isang di nakikitang banal na pandama, doon niya makakamit ang tunay na anyo ng discerning field. At, tulad ni Ethan, mayroon din siyang pagkakataong makapasok sa Radiant Stage. Kung tungkol naman sa pagpatay ng may intensyon, hindi rin naman ganoon kalayo. Lumamig ang kanyang mukha, at sinabi ni Alfred, nabalitaan kung sinayang mo ang 10 taon ng iyong cultivation. Sino ang mag-aakala na gagaling ka ng ganito kabilis? Clara, karapat-dapat kang mapabilang sa 6 dragons at 1 phoenix, kahit kaunti lang. Ipinapaabot ko ang aking paghanga. Kung gayon, umalis ka na kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Wala ako sa mood na gumawa ng kahit ano bago ang tunay na labanan sa pagitan ng 7 bahay. Sumulyap si Clara. Galit na galit si Alfred at ang kanyang mukha ay nababalutan ng puot. Pagkatapos ay ngumiti siya, kasabay ng kanyang pagtawa, Clara, medyo maangas ka. Kahit ikaw ay hindi sapat para harapin ako. Swoosh!
Kasabay ng isang malakas na kalabog, naramdaman ni Clara ang hangin sa kanyang likod at isang sampal ang paparating sa kanya. Nagtagpo ang dalawang palad at ibinuhos ni Clara ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito upang itaboy ang umaatake. Nang mapansin niya ang kanyang palad, natatakpan ito ng berde. Mabuti na lang at nakabuo na siya ng isang patong ng yelo bago pa man. Ang yelong gawa sa yuan chi ay nahulog sa lupa, sumisirit na parang asido at naglabas ng mabahong amoy. Hinawakan ni Clara ang kanyang ilong at napatalon paatras sa gulat, nakakakilabot na lason. Pagtingalo niya, napansin niyang ang umaatake ay isang lalaking may kalahating kulay lilang mukha, at sinabi, Plague Dragon, Baron. 252. Hahaha, matandang manlalason ka. Ang tagal mo nang dumating. Kung mas matagal pa at mapipilitin akong sumugal. Sigaw ni Alfred sa tawa habang naglalakad sa tabi ni Baron habang nakataas ang isang mapang uyam na tingin kay Clara. Tahimik lang si Baron. Ang tanging senyales na tila kinikilala niya ang lalaki ay ang kanyang uhaw sa dugong malamig na titig. Biglang tumalon ang puso ni Clara at naging seryoso. Ang kapangyarihan ng 6 na dragon at isang phoenix ang pinakamalakas sa Profound Heaven stage. Bukod kay Timor, wala ring gaanong pagkakaiba sa kapangyarihan ng 6 na iba pa. Kaya niyang harapin ang Forest Fleeting Dragon na si Alfred, ngunit nakatali ang mga kamay niya kay Baron. Napansin ito ng iba at kinabahan. Pinalaki ni Alfred ang kanyang dibdib at tumawa, hahaha, Ascending Ice Phoenix, ngayong 2 laban sa 1 na tayo, sa palagay ko ano ang magiging tsansa mo. Hinigpitin ni Clara ang kanyang mga kamao bilang tugon. Hahaha, kabilang ka sa 6 na dragon at isang phoenix, pero wala kang hiya na makipaglaban sa 2 laban sa 1. Ano ang sasabihin mo sa 3 laban sa 2 kung ganoon? Napaigtad ang iba at nakita ang mga grupo ni Aaron at Troy na paparating. Tumingin si Abigail kay Andrea. Naglakas loob siyang ngumiti ng nahihiyang, binibining Larson, ayos ka lang ba? Tumanggaw si Andrea ng may ngiti, ngunit medyo naguluhan. Sino ang babaeng ito? Hindi ko nga siya kilala kaya bakit niya ako pinapahalagahan ng husto? Pero nang mapansin niya ang Thunder Ring, napagtanto niyang suot din iyon ni Ethan, ang singsing na iyon. Ito ang singsing sa pakikipagtipan natin. Putol ni Trent, ipinakita ang sarili niya ng walang bahid ng kahihiyan. Para mismo sa pagkakataong ito kaya niya pinagawa si Ethan ng isa para sa kanya. Nakatitig sa kanya si Abigail at nauutol na nagpaliwanag, binibining Larson, huwag mong intindihin ng mali. Walang kinalaman ito sa pagitan natin. Binigyan lang tayo ni Brother Kindstone ng token. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Andrea dahil sa pagkadismaya at inis. Wala akong binigay na kahit ano sa lalaking iyon. Naningkit ang mga tainga ni Clara at inikat niya ang kanyang ulo, pakiramdam niya ay labis siyang nalungkot. Sabi ni Lola, wala raw siyang puso, tapos bigla na lang siyang nakonsensya. Nako, pilyang palaboy. Lumapit si Aaron kay Clara at tinitigan ang kanilang mga kalaban, iniisip ko, sino sa inyo ang makakalaban ko? Humph! Umatras ka at iwan mo silang lahat sa akin. Pumasok si Troy sa unahan, gumalaw ang kanyang kaluban ng espada at ang kanyang matalas na tingin ay dumapo sa kanyang makalaban. Parang matatalas na talim, ang dalawa ay mayroong tunay na malamig at matalas na pakiramdam sa kanilang mga leeg. Halos mapamura si Aaron, lumabas na naman ang pagkahumaling ng lalaking ito sa pakikipaglaban. Pero isa itong napakagandang pagkakataon para makita kung gaano talaga siya kamaaasahan. Habang lumalakas ang kanilang panig, ang panig naman ng kalaban ay tensyonado. Ngayong nagbago na ang sitwasyon, sila naman ang nalulugi. Hahaha, 3 laban sa 3 talaga. Sumunod ang tawanan ng lumitaw ang isang kulay abong figure sa harap ni Alfred. Nabawasan ang kanilang tensyon. Kumunat ang noo ni Clara at dumura, Spectre Dragon, Lucian Yu. Ako ito. Tumanggaw si Lucian at humarap sa kanyang mga kakampi, tama ang panganay na batang Panginoon, tiyak na maglalaban ng 6 na dragon at isang phoenix kanina. Hahaha, sa kasong ito, patas tayo. Ano pa ang dapat ikatakot? Humajejek si Alfred nang makabawi na siya ng kay-abangan. Same time na naghintay ang panig ni Clara.
Kasabay ng isang metal na tunog, iniwan ng espada ni Troy ang kaluban nito, kayong dalawa, pumili kayo ng iba. Akin ang tatlong ito. Young Master Graham, kaya mo ba silang harapin ng mag-isa? Kumunat ang noo ni Clara dahil sa pag-aalala. Tinitigan ni Troy ang kanyang mga mata, at nagpa siya, paano ko pa mahahamon si Timor? Kapatid na Graham, wala akong pakialam sa dalawa pa, pero iwan mo na sa akin si Lucian. Lumapit si Aaron ng may matigas na mukha, ang sama ng loob ng Veiled Dragon Pavilion at Hell Valley ay maaari lamang maayos sa ating dalawa. Hahaha, perpekto. Ganito rin ang iniisip ko. Tingnan natin kung ano ang laman ng Abyss Dragon ng Veiled Dragon Pavilion. Sisiguraduhin ko kung minamaliit ka ba ng Hell Valley o hindi. Tumawa si Lucian, kasabay ng paglipad ng mga kislap nang magtama ang kanilang mga tingin. Malapit na sa puntong mabibigo ang eksena. Kulang ito ngunit parang nagliliyab na haantong sa isang todong digmaan. Pero may sumigaw, Drake tumigil. Swoosh! Apat na lalaki ang lumitaw sa pagitan ng dalawang panig na nagdulot ng bulungan mula sa iba, apat na tigre ng Tianyo. Mga senior, ipinagbabawal ni Marshall Drake ang anumang away sa Dragon Cloud City. Hindi naiiba ang 7 bahay. Sumunod kayo. Ikinuyom ni Frank ang kanyang mga kamay sa 6, napakalamig ng kanyang tono. At isa pang sigaw ang narinig, Drake kapatid na Dexter. Napansin ni Hendrik si Dexter na nakahandusay sa lupa at sa isang sulyap ay alam niyang bali ang binti nito. Nag-aalab na ang kanyang init ng ulo habang nagmumura, sino ang may gawa nito? Pangatlong kapatid, si Alfred iyon. Nagmamakaawa si Andrea, pakiusap, kuya, tulungan mo kami. Nag-init ang mukha ni Hendrik habang umuungal siya na parang halimaw, patay na ang sinumang manakit sa ating pamilya. Panganay na kapatid. Tahimik. Pinutol siya ni Frank ng isang matalim na tingin, saka nagpatuloy, sana ay hayaan na nating lahat ang bagay na ito. Kung si Marshall mismo ang kikilos, hindi ito basta-basta matatapos sa mga salita. Ang iba ay nakatitig sa kanya ng mariin, pagkatapos ay dahan-daang tumango. Si Raisin ang pangalawa sa 4 na haligi. Kailangan pa rin nila siyang respetuhin. Sige. Sayang naman at hindi ko na ipakita sa kanila ang aking husay. Hintayin na lang natin ang mapagpasyang labanan ng mga bahay. Nagkibit balikat si Alfred at nanunuya. Hindi naman sila natalo sa palitang ito. Nagkatinginan ang iba at tumango rin. Huminto si Frank at naglakad papunta kay Dexter, Dexter, patawarin mo ako. Hindi, naiintindihan ko na kinailangang lutisin ng panganay na kapatid ang sitwasyon. Matigas ang mga mata ni Dexter. Sa nakalipas na 5 taon sa hukbong Drake, nasanay na siya sa kahulugan ng militar. Upang maabot ang isang layunin, kung minsan ay kailangang isakripisyo ang personal na karangalan. Huminga ng malalim si Frank at tinapik ang kanyang balikat, ramdam na ramdam din ang sakit. Pinagtulak-tulak ang nakababata niyang kapatid at ano ang ginawa ng panganay. Wala. Lahat dahil sa utos niya. Isa siyang sundalo una sa lahat, isang general ng hukbong Drake. Bamantong hininga rin ang ibang mga tigre, puno ng galit na katulad niya. Draco, hindi pa ba tapos ang sitwasyon? Isang biglaang boses ang narinig, kasing taas ng sa isang emperador. Taglay ang kapangyarihan sa bawat salita. Lumingon silang lahat upang makita ang pinakakakilakilabot sa 6 na dragon. Nanginginig sa langit na Dragon Lord, Timor. Matandang batang Panginoon, ito ang nangyari. Nagmukhang aso si Alfred habang nagpapaliwanag siya ng maikli. Tumanggaw si Timor, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha. Lumapit siya at sinabing, dahil hindi makakarating si Ethan, bilasan mo at patayin ang angka ng Larson. Kung ang isang napakahalagang pangyayaring ito ay hindi sapat para sa kanyang pagdating, siguradong patay na siya. Nataranta ang iba sa takot. Lalabanan sana ni Timor ang utos ni Raisin at papatayin ang angka ng Larson. Bata Panginoong Huampo, tutol si Marshall sa anumang awayan. Kayo ba ay? Hinaranggan ni Frank ang kanyang daan at sumigaw, ngunit hinamak lamang ni Timor ang kanyang pagtatangka, away ng sama ng loob, digmaan, lahat ng ito ay naglalarawan ng armadong tunggalian sa pagitan ng dalawang magkaparehong malakas na panig. Ngunit wala ni isa sa inyo ang karapat-dapat sa isang away ng sama ng loob.
Kaya ang pagbure sa isang mahina ay hindi lumalabag sa anumang utos. Napakabastos. Muling nagulat ang mga tao sa mayabang na pag-uugali ng lalaking ito. Swoosh! Bigla, isang liwanag ng espada ang bumaba mula sa itaas, diretso kay Timor. Napuno ng sigla si Troy habang sumisigaw, "Timor, 10 taon na akong naghintay para dito. 9 na anyo ng flow ang space paghahati sa langit. 10 taon. Tapos naghintay ka lang ng wala." Naglakad lang siya gaya ng dati, ngunit sa harap ng paparating na pag-atake ng espada, isang casual na pag-atake lamang ng palad ang kanyang isinagot. Boom! Nabasag ang alo ng espada at isang makapangyarihang kapangyarihan ang tumama sa dibdib ni Troy at pinalipad siya habang umuubo ng dugo. Ang paraan ng pagtanggal ni Timor ng kanyang kamay ay parang itinaboy niya isang peste, isang lamok na pakakaswal, napakawalang pakialam. Kahit ang kanyang kilos ay hindi nagbago. Tahimik na pinanood ng lahat kung paano niya nadominahan si Troy. Kahit si Trent ay hindi naisip na posible para sa kanyang walang talo na kapatid na madaling harapin ng Panginoon ng Dragon na yumayanig sa langit. Sinasabi ng lahat na si Timor ay isang halimaw, ngunit paano nagkaroon ng ganitong pagkakaiba mula sa iba pang 6 na dragon at isang phoenix? Ang iba ay hindi man lang nakalaban. Nalungkot ang lahat sa kanilang mga puso. Si Timor ay parang isang bundok na mahirap paamuin habang humahakbang siya palapit sa kanila. Bagamat mabagal, ang kanyang mga hakbang ay may taglay na kapangyarihan na para bang tinatapakan niya ang puso ng lahat, dinudurog ang kanilang espiritu at kalooban. 253. Ang matinding pressure ay bumalot sa lahat at paulit-ulit silang umatras. Ngunit si Timor ay patuloy pa ring naglalakad, parang isang hari na may misyon. Napakakapal ng hangin, mahirap huminga. Lalong tumitindi ang takot sa mukha ng lahat sa bawat tunog ng mga hakbang ni Timor. Halimaw. Nasa isip ng lahat iyon, ngunit walang nang ahas na sabihin iyon. Malamig na nagmasid sina Alfred, Baron, at Lucian. Habang mas malakas si Timor, mas panatag sila, at magalang. Timor, pag-isipan mong mabuti ito, kung hindi ay ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Pinunasan ni Frank ang kanyang noo. Sa mga kasamahan niya sa Chanyo, ang Heaven-Shaking Dragon Lord ang unang natakot sa pinuno ng mga tigre na ito. Tumanggaw si Timor, at walang pinalampas na salita, "Relax ka lang, hindi kita hinahabol, ang buhay ng 5 tigre. Kailangan ko pa ring magpakita ng konsiderasyon para kay Marshall Drake. Hanggat lalabas kang ligtas, hindi siya susugod sa Regent Estate." Kaya ang pagdadala sa ulo ng batang binibini ng angkan ng Larsen ay hindi makakapagpagalit sa matandang iyon. Ang 4 na tigre ay nakaramdam ng matinding takot at pag-aalala. Si Timor ay hindi lamang mahilig sa kabayo, kundi matalino rin, isang mahilig magplano ng mga plano at mapanlinlang. Naunawaan niya ang punto ni Raisin, at alam kung kailan dapat tumigil, iniiwasan lang ito, kahit na malapit na siyang magdulot ng massacre. Tama, si Raisin ang higit na nagmamalasakit sa kanyang 5 inaanak. Totoo ngang mahigpit siya sa kanila, pero mahal na mahal din niya sila. Kung may mangyari man sa kanila, babaligtarin at imamarcha ng matandang lalaki ang kanyang hukbo anuman ang kahihinatnan. Lahat ay may hangganan, at ang pangalawa sa 4 na haligi, si Marshall ng 3 hukbo, ay hindi naiiba. Kahit na si Andrea ay ang mahal na kapatid ng kanyang 5 inaanak, kahit para sa kanya ay hindi siya kikilos. Wala siyang kinalaman sa kanya. Dahil alam ito, si Timor ay kumilos ng walang pagpipigil at walang pakiramdam sa iba. Binibining Larsen, tumakbo ka. Hanapin mo ang Marshall. Ligtas ka roon. Humayo ka habang pinipigilan natin siya. Bulong ni Brandon. Nag-aalala si Andrea para kay Dexter. Sabi ni Brandon, "Drake, huwag kang mag-alala, si Dexter ay kapatid natin at inaanak ng ninong. Hinding-hindi siya hahawakan ni Timor. Sige na, hindi natin siya mahahawakan ng matagal." Sumulyap si Andrea sa kanyang kapatid sa huling pagkakataon at tumango. Nakahinga siya ng maluwag ngunit nag-aalangan pa rin. Maya-maya lang, isang malambot na kamay ang humawak sa kanya at tumakbo. Nang lingunin niya ang nakaraan, si Abigail pala iyon.
Ate Larsen, lagi akong tinatawag ni Kuya Kindstone na pabigat. Tingnan natin kung sasabihin niya ulit yan pagkatapos kong iligtas ang batang binibini ng kanyang angkan. Dinukot ni Abigail ang kanyang kaakit-akit at cute na ilong habang nakangiti. Nang makita ang cutie na ito, nawala ang pag-aalala ni Andrea. Hindi niya alam kung paano nakilala ni Ethan ang babaeng ito, pero parang anghel ang babaeng iyon na nagpapagaan ng kanyang mga alalahanin. Natatawang sabi ni Alfred mula sa malayo, tumatakbo, di ba? Ako ba ang unang nagtanong? Teka, huwag mong istorbohin ang panganay na batang Panginoon. Hinaranggan siya ni Lucia nang may ngiting ngumisi. Napagtanto niya ngayon na kung wala ang tahasang pagsang-ayon ni Timur, walang makakagawa ng kahit ano. Nang gumagala ang lalaki, tanging takot lamang ang naghihintay sa kanya dahil sa pakikialam sa kanyang pangangaso. Pinunasan ni Alfred ang kanyang noo at tumango. Ngumiti si Lucian bilang tugon. Salamat, pare. Kung hindi dahil sa iyo, wala na sana akong maisip. Hindi, salamat na lang. Hindi ko rin naman gagawin yun para sayo. Dahil sa init ng ulo ni Timur, natatakot akong baka mapatay mo rin ako kasama mo. Nakangiwi ka, Lucian. Balik kay Timur, wala siyang pakialam kung biglang tumakbo ang dalawang babae at umiling, laging iniisip ng isang kuneho na kaya nitong malampasan ang kanyang mga ngaso, ngunit nalaman niyang nasayang lang ang kanyang mga pagsisikap. Sinimulan ni Timur ang paghabol sa dalawa. Nagmadali ang apat na tigre para harangin gamit ang apat na palad, hangin, kagubatan, apoy, bundok hukbong imperial. Boom! Para bang nabasag ang dam, nilampasan ng kapangyarihan ang lahat na parang isang literal na hukbo. Kahit apat na palad lang, para bang 10-10 lalaki ang naghawak kamay. Kahit si Timur ay hindi ito kayang baliwalain, ramdam ang biglaan at malakas na paghapdi na maaaring sumakit sa kanya. Ngumisi si Timothy, isang porma sayon. Sayang, napakababa ng grado. At sumuntok siya. Kahit walang paunang salita, ang simpleng suntok na ito ay halos may kapangyarihang parang Diyos. Dahil sa malakas na pagsabog, nalipad ang apat na tigre habang dumudugo ang kanilang mga bibig. Ngayon ay naramdaman nila sa sarili nilang balat kung bakit malubhang nasugatan si Troy pagkatapos lamang ng isang pag-atake. Dahil si Timur ay hindi tao. Paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang ating kapantay, sa edad at paglilinang? Pero ang pinakabuod ng lahat ay, ang tinatawag nilang pag-aantala ay walang saysay. Mabilis na dinaanan sila ni Timur nang walang balakid sa paghabol kay Andrea. Para bang natatapakan niya ang mga langgam habang dumadaan. Swoosh! Bigla, isang sipol ang nag-anunsyo ng paparating na pag-atake ng kuko sa ilalim ng sinturon ni Timur. Ito ay napakatuso, na ikinagulat ng Law. Drake na katalukbong na kuko ng dragon. Dragon Pavilion sa bawat araw. Hanggang dito na lang ang narating mo dahil sa mga palihim at tusong pamamaraan. Hihihi, at ito ang pinakaalam ko. Natatawang sabi ni Aaron, hindi man lang ito pinansin. Hindi siya pinansin ni Timur at plano na sana siyang sipain palayo. Noon niya napagtanto na kakaiba na hindi gumagalaw ang kanyang binti. Isang kumikinang na yelo ang gumapang pataas sa kanyang mga binti at idinikit siya sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na puno ng palma, puno ng hamog na nagmumula sa itaas. Clara! Hindi makagalaw, kinurot siya ni Aaron mula sa ibaba, at umatake si Clara mula sa itaas. Ito ang perpektong kombinasyon upang supulan ang galaw ng kalaban habang nagpapakawala rin ng isang pincer attack. Nakapikit, walang takot na sumangot si Timur, naiintindihan ko. Naglagay ka ng bitag para sa akin gamit ang Frost Domain habang hinaharangan ng apat na tigre ang aking daan. Hindi naman masama, ibibigay ko sa iyo ang ganoong halaga. Pero, dalawang malalakas na ingay ang umalangaw-ngaw nang tumama ang palad ni Clara sa kanyang ulo at ang kuko ni Aaron ay tumama mula sa ibaba. Bagamat kasuklam-suklam, isa pa rin itong malakas na atake. At gayon pa man, walang inaasahan sa susunod na nangyari. Walang magagawa ang dalawang eksperto sa Peak Profound Heaven laban sa isa na may pantay na cultivation. Gulat na nakatitig sina Clara at Aaron at humugat ng malamig na hininga. Gaano ba kalakas ang halimaw na ito?
Kumunat ang noo ni Timur, sayang naman, masyado kang mahina at minamaliit mo ang lakas mo. Sa kabila ng mga sinabi niya, kumislap pa rin ang mga mata niya. Pagkatapos, kasabay ng isang malakas na kalabog, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang gininto ang liwanag at umungal na parang isang dragon. Isang gininto ang dragon ang bumangon mula sa kanya, na nagpalipad sa dalawa at nagpaubo ng dugo. Pagkatapos ay bumalik ito sa katawan niya. Ano yan? Pinanood ni Aaron si Timur na nababagabag, gayon din ang iba. Para bang may hawak na tagapagbantay ang katawan niya. Nakangiting kinutya ni Timur, pamana ito ng isang emperador. Hindi ka karapat-dapat na makaalam. Pinili ni Timur na huwag siyang pansinin, naiwan siyang nakaupo sa lupa sa gulat at duguan sa bibig. Whoosh! Dahil wala nang natitirang makakaharang sa kanya, hinabol ni Timur ang mga babae. Gulat silang lumingon at nakita sina Clara, Troy, at Andrea, pati na rin ang 4 na tigre ng Titans na sugatan sa lupa at hindi man lang makatayo. Sa kabila ng matinding laban, 1 segundo lang ang itinagal. Napakalawak ng pagitan kaya't hindi napigilan ni Timur ang lahat ng pagsisikap na iyon kahit 1 segundo. Paano nagkaroon ng ganitong pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba pang 5 dragon at 1 phoenix? Nagtataka na ang dalawa sa takot. Si Timur ay parang isang walang awang halimaw. Tila walang makakataka sa kanyang mga kamay. Abigail, mag-ingat ka. Umungol si Trent, habang siya at si Jiro kasama si Danica ay lumulundag sa unahan. Ngunit ano ang magagawa nila kung walang magagawa ang 5 dragon at 1 phoenix? Ang sagot, wala. Sa isang pitik lang, pinalipad sila ni Timur, at bumagsak ng mabigat sa lupa. Natatawang inilahad ni Timur ang kanyang kamay, binibining Larsen, itong palad ko ay magwawali sa inyong dalawa. Kung hindi pa rin magpakita si Ethan ngayon, tiyak na patay na siya, o baka isa lamang siyang duwag na walang kwentang atay ng liryo. Walang hiya. Ikaw ang tunay na duwag. Bayani si Kuya Kindstone. Mura ni Abigail. Ibinibigay na ni Andrea ang lahat para tumakbo, ngunit tumango pa rin siya sa mga sinabi ni Abigail. Nakangiting nanunuya si Timur, sana nga, pero sa puntong ito ay tila mas patay na siya kaysa buhay. Sumuntok si Timur gamit ang kanyang palad. Mukhang casual lang ito, ngunit ang lakas sa likod nito ay parang lakas ng isang bundok. Natatakot man lang ang mga batang babae na tumakbo, habang pinagmamasdan ang paparating na palad ng may takot. Gusto silang tulungan ng lahat, kahit papaano ay iligtas sila, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob. Ate! Sigaw ni Dexter at gumapang. Abigail! Ganoon din ang ginagawa ni Trent habang nakanganga ang mga ngipin. Malamig na tumingin si Timur habang papalapit ang kanyang atake sa mga babae, hahaha, patay na talaga si Ethan. Sayang at wala kayong natira kundi mamatay ng walang dahilan. Dahil sinuwi niya ang Regent Estate, wala akong ibang nagawa kundi sayangin ang oras ko sa maliit na angkan ng Larsen na ito. Si Ethan lang ang dapat sisihin sa inyong kapalaran. Siya ang pumutol sa buhay ninyo. Nanatiling tahimik sina Andrea at Abigail. Sinuntok ni Trent ang lupa, naalala kung gaano siya kawalang kapangyarihan noong nasa Blue Expanse City at isinumpa, ang walang kwentang si Ethan. Bakit ba lagi niyang hinuhugasan ang mga kamay niya sa bawat pagkakasala na ginagawa niya? Ngayon, isinusuko ni Abigail ang buhay niya ng walang kapalit. Walang kwentang tao, lumabas ka kung may konsensya ka. Natuwa ang grupo ni Alfred sa kanyang pagmumura, kaya patay na talaga si Ethan. Kung hindi, hindi sana ito nangyari. Hindi, si Ethan ay hindi patay. Sigaw pabalik ni Andrea. Malapit nang tamaan ng atake ni Timur ang mga babae, kung gayon, tawagin ninyo siya. Ipakita ninyo sa akin na buhay siya. Pero huli na ang lahat. Walang makapagliligtas sa inyo mula sa aking atake. Tumulo ang luha sa mukha ni Andrea, Ethan, kung naririnig mo ako, lumapit ka sa akin. Kahit man lang hayaan mo akong makita ka sa huling pagkakataon. Nasa bingit na siya ng kamatayan ngunit walang tugon na dumating. Mas lalong tumawa ang grupo ni Alfred sa kanyang bigong pagtatangka at tinrato siyang parang tanga. Niyakap siya ni Abigail ng mahigpit kahit na ganoon din ang nararamdaman ng puso niya. Walang silbi. Mamatay ka ng mapayapa. Whoosh!
Bumilis ang pag-atake ni Timur gamit ang palad at naramdaman ng mga batang babae ang kanilang mga hininga na nabara sa kanilang lalamunan, inilalarawan ang madugong gulo na malapit na nilang maranasan. Pinaikit ni Andrea ang kanyang mga luhaang mata, sa sakit at kalungkutan. Bakit hindi ko nakita si Ethan kahit sa huling pagkakataon? Nagdarasal si Abigail para sa isang himala, ang parehong himala na nagligtas sa kanya sa Blue Expanse City. May magliligtas ba sa atin? Pumutok. Biglang kumurap ang thunder ring ni Trent at Abigail at umiyak ang dalawa. Ethan. Kuya Kindstone. Boom. Huli na, kulang pa. Tumama ang palad ni Timur, sinira maging ang lupa sa ilalim nila. Natulala si Trent habang pinagmamasdan ang mga sumunod na pangyayari, nawalan ng lakas habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngayon ay isang boses na walang pakialam ang pumasok sa kanilang mga tainga, hinahanap ba ninyo ako? 254. Isang panginginig ang kumapit kay Timur at namuti ang kanyang mga buko-buko. Lumingon siya, tulad ng iba, kung saan nanggaling ang boses. Ang makakita ng isang figure na nakasuot ng itim na balabal, hawak ang isang espadang may walang kapantay na talam, ngunit pansamantalang nakabalot. Ngunit hindi nito maitago ang takot at kapangyarihang ipinunla nito sa puso ng lahat ng naruroon. Lalo na nang karga niya ang dalawang batang babae, ang mga babaeng malapit ng patayin ni Timur. Paano? Wala nang makita ang mga sira-sirang katawan at ang mga punit-punit na paa. Paano sila nananatiling buo? Ginawa ba ng lalaking ito ang imposible? Iniligtas ba niya sila nang hindi man lang napapansin ni Timur? Nakakaloko yan. Sino ba ang makakagawa ng ganoong kagandang gawa tulad ng pagliligtas sa isang tao mula mismo sa ilalim ng ilong ng Panginoon ng nagayanig na dragon, at sa huling segundo pa? Kahit ang mga paa ni Alfred ay hindi kayang gawin iyon. Sino ba talaga itong lalaking ito? Mga matang puno ng gulat at intriga ang bumalot sa itim na figure. Kahit si Timur ay hindi mapigilan ang pagkibot ng kanyang mga mata. Pambihirang tanawin na mawalan siya ng boses. Dahil kahit kailan ay hindi pa ito nangyari sa kanya. Nang lumipas ang dilim, sinusubukan pa ring intindihin ni Andrea ang lahat. Sa isang iglap ay nakatitig siya sa kamatayan, at sa sumunod na sandali ay nasa mga bisig na siya ng isang lalaking nakadamit. Hindi gaman ang pakiramdam ni Abigail, ngunit ang pamilyar na pagkislap ay pumihil sa kanyang mga mata sa kamay ng lalaki, sa kumikinang na thunder ring, Kuya Kindstone, ayos ka lang. Ang mga salita niya ay umani ng matinding hiyawan ng mga tao. Pinakalma sila, ngumiti si Ethan at ibinaba ang kanyang coat para ipakita ang pamilyar na mukha na ikinatutuwa ng ilan, kinasusuklaman ng ilan, at kinamumuhian ng ilan. Opo, siya ang nag-iisang soaring demonic dragon. Si Ethan ang nag-iiwan ng kaguluhan sa kanyang tabi saan man siya magpunta. Nakangiti kay Abigail, nagpakita si Ethan ng kakaibang kahinahunan. Abigail, matagal na. Tumanggaw si Abigail ng may ngiti, ibinaba ang kanyang nahihiyang mukha. Gumagapang pa rin si Trent at hindi makapagdesisyon kung alin ang mas mabuti, buhay o kamatayan. Tuwang-tuwa siya na ligtas at maayos si Abigail. Ngunit ang malalim na titig na ibinigay ni Abigail kay Ethan ay nagparamdam sa kanya na tapos na ang kanyang buhay. Abigail, bakit hindi mo ako tinitingnan ng ganyan? Boom! Boom! Napaatras si Ethan at napahawak sa kanyang puwitan. Galit siyang sumigaw, binibining bata, anong problema? Hindi pa natin nakikita. Hindi nagtagal ay tumigil ang kanyang mga salita. Dahil si Andrea ay nakatingin sa kanya ng may luhang mga mata at isang mapangutyang titig. Tinatanong mo ako. Paano ka naman? Saan ka ba tumakas sa nakalipas na 5 taon? Nag-aalala na ako ng husto. Naghiyawan si Andrea, ngunit hindi niya maitago ang saya na sumasabog sa kanyang dibdib nang makalimutan niya kung nasaan siya at tumalon sa mga bisig nito, walang tigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Gusto niya itong yakapin malapit sa puso niya at huwag ng pakawalan pa. Hindi nakapaghanda si Ethan, hindi alam kung paano sasagot, ngunit sa huli ay nagpasya siyang yakapin din siya pabalik. Nakaramdam si Abigail ng matinding kirot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dapat ay masaya siyang makitang muli si Ethan, kaya bakit ang sakit?
Ngunit ang makita ang batang binibining ito na yakap-yakap si Ethan ng mahigpit ay tila nagpakaba sa kanyang puso. Walang pinagkaiba si Clara. Si Ethan ang asawang nakilala niya noon sa Drifting Flower City, at narito siya, nagpapalaganap ng kanyang pagmamahal. Gaano man kakatwiran at natural na sabihin ng kanyang utak na ito ang muling pagsasama, ibang-iba ang usapan sa kanyang puso. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa anumang sugat na natanggap niya. Bukod sa pag-ibig ng dalawang babae, literal na nabasag ang puso ng apat na tigre ng tiyanyo. Nang hinayang ang batang si Miss Larsen sa iba. Kaya nasayang ang 5 taon na pagdadala namin ng sulo para sa kanya. Nag-away pa nga kami dahil sa kanya. Ang bastos at bulok na Katie Wala-Kindstone na ito ay isang magnanakaw ng angkan sa tunay na kahulugan. Ninakaw pa niya ang puso ng batang si Miss. Gayunpaman, ang mga pag-aalala ay agad na napalitan ng kagalakan. Habang pinapanood ang isang madamdaming pagsasama-sama, nahati ang bibig ni Trent sa isang malapad na ngiti. Hanggat may babae si Ethan, lubos na malulungkot si Abigail. Ito na ang perpektong oras para kumilos. Kung si Clara man o si Andrea, sino ang may pakialam? Hahaha. Tawa ng tawa si Trent sa loob-loob niya, tuluyang nakalimutan ang mapanganib at nakamamatay na sitwasyon na kinalalagyan nila ilang segundo na ang nakalipas. Para kahit ang isang babaeng may pang-5 antas ng bone tempering ay manakit sa iyo, hindi karapat-dapat ang reputasyon ng soaring demonic dragon. Isang matapang at mayabang na boses ang pumutok sa bula ng kaligayahan ni Andrea. Nagising siya sa realidad, naalala ang panganib na kanilang kinahaharap. Tumalon siya palayo kay Ethan, pinunasan ang kanyang mga luha at, tulad ng perpektong imahe ng isang batang babae, umiwas sa likuran nito, Katie Wala-Kindstone, ingatan mo ako. Ang kanyang mayanhing boses ay sapat na upang tunawin ang nagyayelong puso ng apat na tigre, na ngayon ay sasabog na sa kanilang dibdib sa galit at puot na nakatutok sa bagong dating na lalaki, si Ethan. Ano ang nakikita ng batang Miss Larsen sa Katie Wala-Kindstone na iyon? Hindi ba siya mas mababa sa kanya? Paglingon ni Ethan, naguluhan siya, kailan pa natutong sumingit ang babaeng ito. Pero hindi naman masamang ideya iyon. Hahaha, panganay na batang Panginoon, mukhang hindi naman ganoon kalaki ang lalaking ito. Nasa 9 na patong pa lang siya ng bone tempering stage. Hindi man lang siya nakalusot sa profound heaven stage. Masisira lang ang imahe mo kung lalabanan mo siya kaya hayaan mo akong gawin ang mga parangal. Tumawa si Alfred. Tumanggaw si Timor. Tama ang batang yan. Kung ito lang talaga ang kalalabasan ni Ethan, hindi ko na kailangan pang makialam. Pero kung sakaling nagmamatigas lang si Ethan, hindi naman siguro masama na hayaan na lang ang hanggal na to na subukan ang mga nangyayari. Ngumiti si Timor, sige. Papayagan kita. Salamat, panganay na batang Panginoon. Natatawang sabi ni Alfred kay Ethan. Tinaas ni Ethan ang isang kilay at lumingon kay Andrea, sino ang mga yan? Nagbigay ng mabilis na paliwanag si Andrea. Nang makuha ang memo kung sino ang mga tao rito, napagtanto ni Ethan kung gaano kalakas si Timor. Siya lamang ang humawak sa 3 kakampi ni Ethan at sa 4 na tigre ng tiyanyo, ngunit kalmado pa rin siya. Sa totoo lang, napakalakas niya at hindi sana siya nilalabanan ni Ethan noon. Sa ngayon, hihi. Ngumisi si Ethan ng may kalokohan, habang pinag-iisipan na niya ang pagsisimula ng isang plano. Lumiwanag si Andrea. Dahil matagal na siyang nasa piling ni Ethan, alam na alam niya ang mga sasabihin nito, at ang kumpiyansang ipinakita nito ngayon ay medyo nakapagpapatibay ng loob. Kaya naman walang paligoy-ligoy pa, sinabihan niya si Alfred, Katie Wala-Kindstone, huwag mo nang pansinin ang iba at turuan mo ang gago na ito ng aral na hindi niya malilimutan. Naguguluhan na tanong ni Ethan, ano ang espesyal sa kanya? May mali ba siyang balak sa akin? Walang emosyong sabi ni Andrea, hawak ang manggas niya at umaarte na parang isang malaking bata. Nagpakawala ito ng isang atake ng sobrang kakyutan sa puso ng lahat. Kumurap si Ethan, at muling tumingin sa kanya. Nagbago na ang batang binibini. Sa wakas ay napagtanto na niya ang kanyang pagiging inosente. At dahil nagsalita na ang batang binibini, tungkulin ng isang Katie wala na sumunod. Hindi mahalaga kung totoo man ang kahilingan nito o hindi.
Binago ni Ethan ang kanyang tono sa isang kisap mata at tinitigan si Alfred. Forest Fleeting Dragon Alfred, pagod ka na siguro sa buhay. Ang lakas ng loob mong habulin ang batang binibini ko. Hihihi. At hindi ko kasalanan na walang tauhan ang Larsen clan. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin ng may kung anong bumangga sa kanya. Dumaan siya sa 4 na bahay bago natabunan ng mga guho. 100 metro ang layo ni Ethan, nagliliyab ang kanyang mga mata habang ibinababa ang kanyang kamay. Bastos, ang lakas ng loob mong sabihin yan habang nandito ako. Mapunta ka sa impyerno. Nakakabingi ang katahimikan. Nakatitig sila sa kanya ng mahina at nakanganga. Kahit ang Heaven-Shaking Dragon Lord ay natigilan. Anong nangyari? 100 metro ang layo nila. Paano siya nasample ni Ethan? Ang nasa ilalim ng mga guho ay mula sa 6 na dragon at isang phoenix, si Alfred. Ang pinakamabilis na tao sa Profound Heaven Stage. Mapaatake man o nakatagong sandata, anumang ibato sa lalaki ay madaling naiwasan. Dahil lang iyon sa bilis niya. Kung tungkol naman sa mga ataking malapitan, hindi mo man lang maaapektuhan ang lalaki. Pero narito si Ethan, ikinukumpas ang kanyang kamay at pinalipad ang speedster na ito. Kung hindi iyon nakakagulat, ano pa nga ba? Pero ang talagang nasa isip ng lahat ay, paano niya nagawa iyon? Walang nakapansin. Napakabilis ng kanyang pagkilos, lumampas ito sa kanilang pangunawa, kasama na ang mga nasa Heaven-Shaking Dragon Lord. Kung hindi nahuli ng isang halimaw na tulad niya ang nangyari, hindi ba't dahil doon ay isa na ring halimaw si Ethan? Ang kanilang mga mata na nakatingin kay Ethan ay napalitan ng takot at gulat. Bulong ni Troy sa sarili bago bumantong hininga, nauna na sa kanya ang reputasyon ng Soaring Demonic Dragon, kakaiba. Natulala si Aaron, alam ko na ngayon kung bakit nakipag-alyansa si tatay sa angkan ng Larsen. Kung bakit sina Little Danica at Little Jiro ay masigasig sa paglilinang. Nakakagulat ang halimaw na ito. Pero sapat na ba ang paglilinang lamang para maabyutin ang 2 halimaw na ito? Umiling si Aaron. Pinagmasdan ni Clara ang kahangahangang figure ng may malalim na tingin. Ngunit ang pag-alala sa kanyang kaugnayan sa ibang mga babae ay sumaire sa kanyang kalooban. 255. Dam Ugong. Bumangon si Alfred mula sa ilalim ng mga guho na may duguan na bibig at dumura ng tila dugo kasama ang isang ngipin na may halong ito. Tumingin siya kay Ethan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya singmalay ng dati. Ang Soaring Demonic Dragon ay isang misteryo sa kanyang sarili. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gumanti at pinalipad siya. Isa pa, ginawa ito ni Ethan nang walang ingat. Kung hindi siya sumuko, buhay pa kaya siya ngayon. Higit sa lahat, mas nakakatakot ang bilis ng kalaban kaysa sa kanya. Ang bilis na ipinagmamalaki niya ay wala palang silbi. Lalong lumakas ang takot ni Alfred kay Ethan. Sumugod sina Lucian at Baron, habang nakatingin kay Ethan na may matinding pagkabalisa. Narinig na nila ang mga bulong-bulungan tungkol sa kilalang-kilalang si Ethan, ngunit ang makita ay paniniwalaan, kung gaano siya kakilakilabot. Hindi nakakapagtaka na ang lalaking ito ay nagdulot ng kaguluhan sa 7 bahay, ngunit namumuhay ng masaya at maayos. Mas kakaiba pa ang kanyang kapangyarihan. Kumaway si Ethan na parang natural lang ang lahat, at humarap kay Andrea, batang binibini, masisiyahan ka ba sa ganitong parusa? Sipain ko rin ba siya? Tumalo ng puso ni Alfred at nanginig siya ng isang hakbang paatros. Matapos ang magaan na sampal na iyon, ang Forest Fleeting Dragon ng 6 na dragon at isang phoenix ay nanginginig sa kanyang mga bota. Walang maniniwala na posible ito, ngunit ang katotohanan ay hindi maikakaila. Tinakot siya ni Timur para sumuko gamit ang diplomasya at lakas. Sa kabilang banda, nagawa ito ni Ethan sa pamamagitan ng brutalidad. Nasa ganoong antas sila, kahit ang 6 dragons at 1 phoenix ay hindi kayang makialam sa kahit sino sa kanila. Nakuha na ni Andrea ang sinabi ni Ethan. Nakakatakot ang ipinakita niya kaya't natigilan siya, hindi na kailangan. Kulang lang siya sa magandang asal kapag kinakausap ako. Tama na ang isang sampal. Huminga ng malalim si Alfred, nagpapasalamat pa nga. Binibining Larsen, ikaw ang pinakamagaling.
Ngunit ang mga sumunod na salita ni Andrea ay halos mabasa na niya ang sarili dahil sa takot. Tungkol naman sa bagay na iyon tungkol kay Dexter. Itinuro ni Andrea ang kanyang kapatid na nasa lupa at saka nagmakaawa kay Ethan ng may nanlalaking mga mata, Katie wala Kindstone, ginulo nila ang iyong batang Panginoon. Hindi mo maaaring hayaan na lang itong mangyari. Tumigas ang mukha ni Ethan, nang mapansin niyang nabali ang binti ng medyo matanda na si Dexter at umaalab ang kanyang uhaw sa dugo, sino ang may gawa nito, batang Panginoon? Umiling si Dexter nang walang magawa. Dahil nawawala si Ethan sa kung saan, kinailangang humawak ng kanyang kapatid ang mga bagay-bagay tungkol sa angkan. Ang kanyang maamo at mabait na kapatid ay dumaan sa napakaraming negosasyon sa kanyang mga kakampi kaya't binago nito ang kanyang mahinang paninindigan noong una tungo sa matatag na paninindigan ngayon. Dahil sa dami ng negosasyon, naging madali ang pag-ayaw, pagkukunwari, at pagiging matigas ang ulo. Siya ay naging kasing tigas at kasing hindi makatwira ng kapatid na si Kindstone. Lalo na't matalas sa paggamit ng kanyang mga katangiang pambabae para magmukhang mahina at ipagawa sa iba ang trabaho para sa kanya, o para manggulo. Ngayong bumalik na si Kuya Kindstone, pakiramdam niya'y naiwan siya, ngunit hindi pa rin niya maitago ang lahat ng kagandahang natamo niya mula sa mga taon ng paghawak sa negosasyon ng angkan. At si Ethan. Alam ng lahat dito na hindi kailanman nagsisinungaling si Ethan. Mas tuso at mas mapanlinlang pa siya kaysa kay Andrea. Kung titingnan sa ibang paraan, ang estilo ni Andrea ay dahil sa impluwensya ni Ethan. Si Dexter, na nakatira sa hukbong Drake, ay alam kung paano sukatin ang isang sitwasyon at kung kailan dapat tumigil. Kumaway siya, walang anuman, kapatid na Kindstone. Masaya akong malaman na maayos ka na at nakabalik ka na. Anong wala? Dexter, ginulo ba ng hukbo ang ulo mo? Kalimutan mo na ang pagtitiis dito tulad ng ginawa natin dati. Nakabalik na si Kuya Kindstone at hindi na natin ito matatanggap pa. Tama. Lumingon si Andrea at nakita ang gulat na si Ethan na lumingon, na parang hindi niya ito nakilala. Namula siya at bumalik sa pagiging maamo at cute na bata, tama ba? Binibining binata, nababaliw ka na ba? Kumurap-kurap si Ethan at pinagpawisan. Kailan pa naging ganito katalino ang batang binibini? Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi niya nagustuhan ang pagbabago. Sa isang mundong kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina, ang habag ay isa lamang ang mapapatay. Kahit na ito ay isang mabuting dahilan para lumaban o hindi, kailangan pa rin niya itong gawin sa isang antas. Iyan ang paniniwala at estilo ni Ethan. Ang mundo ay hindi pinasyahan ng katwiran, kundi ng kapangyarihan. Kumislap ang mga mata ni Ethan, makinig ka sa ate mo. Noong wala akong magawa kahit gusto ko pa. Pero dahil nakabalik na ako, wala nang kompromiso, kung hindi ay magiging Katie wala lang ako ng walang kabuluhan. Ramdam nilang lahat ang matinding uhaw sa dugo sa kanyang boses. Natahimik si Dexter. Nanginig ang lahat ng kalalakihan sa loob, hinahangaan ang husay ni Ethan. Habang ang mga babae ay nahihilo. Kahit ang laging masiglang PNE overseer ay kailangang aminin na siya ay isang maaasahang figure na may walang kapantay na alindog. Huwag na lang. Siguradong naguguluhan din si Dexter. Bumantong hininga si Andrea at muling binago ang kanyang estilo habang kumakapit sa braso ni Ethan at nagreklamo, siya ang may gawa nito. Binali niya ang binti ni Dexter. Siya na naman. Nakataas ang kilay ni Ethan at lumingon kay Alfred, mukhang napakagaan ng sampal para sa iyo. Lumunok ng tuyo, si Alfred ay umatras ng 2 hakbang, basang-basa sa pawis. Sina Baron at Lucian ay mapagmatsyag sa magkabilang gilid niya. Sa henerasyong ito, bukod sa Panginoon ng dragon na yumayanig sa langit, tanging si Ethan lamang ang makapagbibigay sa kanila ng ganitong takot. Ang magaan na hakbang ni Timor ay naglagay sa kanya sa harap ni Ethan, tama na. Oh, gusto mo akong pigilan. Tinaas ni Ethan ang isang kilay at ipinakita ang kanyang kakaibang masamang ngiti. Kalmado pa rin si Timor gaya ng dati, hindi man lang pinansin ang tono ni Ethan, masyado kang nag-iisip. Walang sino man ang nakahihigit sa akin, at hindi ka naiiba. Nanood ang mga tao na lahat ay nataranta. Kumikilos na si Timor.
At ito ang unang pagkakataon na kumilos siya ng kusa para harangan ang isang tao. Hindi niya sinabi, pero malinaw ang kanyang paninindigan. Kinilala niya ang lakas ni Ethan. Kapag kaharap niya ang isang tunay na kalaban saka lamang siya tatayo sa harap nila. Casual lang ang mga nauna niyang pag-atake dahil wala ni isa sa mga iyon ang nararapat sa kanya. Hindi katanggap-tanggap si Ethan. Nagdulot lamang ito ng pressure sa mga tao, habang sabik na pinapanood ang unang paghaharap ng dalawang halimaw. Si Troy ay mapait at malungkot. Ang tanging hinangad ng kanyang panatiko sa pakikipaglaban ay ang makaharap ang heaven-shaking Dragon Lord. Nakakalungkot at kulang talaga siya sa kapangyarihan. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Alfred. Kapag nanindigan na ang amo, hindi na tayo babantaan ng batang ito. At gayon pa man. Nagkamot ng ulo si Ethan at ngumiti sa casual na si Timor, sa tingin mo. Whoosh! Si Ethan ay nawala. Walang oras si Timor para maintindihan man lang ang kakaibang pangyayari dahil narinig niya ang tawa ni Ethan mula sa layong 100 metro. Nasa harap niya si Alfred. Hahaha, bata, sinaktan mo ang aking batang Panginoon. Magbayad ka. Walang malay na natakot si Alfred. Kailan siya nakalusot kay Timor at nakarating dito? Hindi man lang siya makahakbang nang tamaan siya ng lilang binti ni Ethan na nababalot ng kidlat sa tiyan. Lumipad siya ng 10 metro. Pinahihirapan ng lilang kidlat ang kanyang katawan hanggang sa dumura siya ng dugo. Ang kanyang mga organo ay nasa malubhang pinsala. Isang hingal ang narinig sa paligid. Ang kanyang mga kakampi, si Baron at Lucian ay natakot ng husto sa ipinakita ni Kindstone. Pero matapos sipain si Alfred, gumanti sila gamit ang isang palad. Muling nawala si Ethan, lumitaw sa tabi ng umiikot na si Alfred sa kalangitan at hinawakan ang binti nito ng may malademonyo at ngumisi, "Bata, nabali mo ang binti ng aking batang Panginoon. Sa tingin ko ay tama lang na kunin mo ang sa iyo." Nagtataka si Alfred sa loob-loob niya. Hindi man lang siya nakapagmakaawa nang ituloy ni Ethan ang kanyang pagbabanta. Mamultong kuko ng dragon. Rip! Bumulwak ang dugo na parang bukal, kasunod ang matinding sigaw ni Alfred dahil sa sakit. Itinapon ni Ethan ang binti na napunit niya. Nabigla si Timor. Ito ang unang pagkakataon na nagbago ang kanyang mukha at gusto niyang tumulong. Ngunit may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran, "Bata Panginoong Huampo, hindi mo ba ako pipigilan? Ano ang ginagawa mo at ipinapakita mo sa akin ang iyong likod?" Nanginginig na naramdaman ni Timor ang patak ng pawis sa kanyang anit. Naninigas ang kanyang paglingon at nakitang naroon pa rin si Ethan, kalmado at natatawa. Habang nasa kabilang dulo, natuklasan ni Baron at Lucian na ang target ng kanilang pag-atake ay napalitan na ng direksyon. Sila ay napalipad at dumanak ang dugo mula sa kanilang mga labi. Gayunpaman, hindi iyon kasing halaga ng hitsura ni Ethan. Nagawa lahat iyon ni Ethan sa isang iglap. Hindi ito isang malaking hamon para sabihing isang iglap lang. 3 beses siyang dumating at umalis sa maikling panahong iyon. Sinipa niya si Alfred, pagkatapos ay napunit ang binti nito, at sa wakas ay bumalik sa kanyang dating pwesto. Ginawa niya ang lahat ng iyon sa 3 lalaking iyon. Dahil napakabilis ng pangyayari, walang paraan si Timor para maarang man lang. Katulad ito ng ipinahayag ni Ethan na, "Walang anumang bagay na hindi ko maabot." Ang mga tingin ng mga tao na gulat ay parang nakakita ng isang kasuklam-suklam na bagay. Maging si Timor ay gumagawa nito. Sa unang pagkakataon, ang lalaking ito ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. 256. Pinunasan ni Timor ang kanyang noo sa pamamagitan ng kanyang likas na ugali, ngunit nang bumaling kay Ethan, nawala na ito sa kanyang casual na tindig at naging seryoso. Kahit na siya ay isang napakamayabang na tao, hindi nito napigilan siyang aminin na ngayon ay nakilala na niya ang kanyang katapat. "Mukhang hindi ako maaaring magbawas ng aking bantay kapag kasama kita." Bumagsak ang tono ng boses ni Timor at tinitigan niya si Ethan na parang isang mangangaso. Nakangiting sabi ni Ethan, "Iyon pala ang hinahanap-hanap mo sa ngayon. Handa ka na ba?" Kasabay ng isa na namang nakakakilabot ng ngiti, nawala si Ethan.
Sumugod siya sa harap ni Baron at sinampal ito habang humahagalpak ng tawa, kung gayon, hahabulin ko ang ulo ng katulong mo sa pagkakataong ito. Natarante si Baron. Hindi niya inakalang aagawin siya ni Ethan. Natarante siya habang nagtatanggol at inilabas ang kanyang lason. Kailan pa kaya natatuboy ng isang minadalyang plano ang matagal ng handa na hampas ni Ethan? Bukod pa rito, halos hindi gumana ang lason niya sa mga taong tulad ni Ethan na kayang gamitin lang ang Demon Transformation Art para paalisin ito. Pero bago pa man tumama ang kanyang atake, pumikit si Ethan at umalis. Boom! Nakatingin si Timur sa mga guho. Ito ang kinatatayuan ni na Ethan at ng dalawang batang babae ngunit ngayon ay puno na ng alikabok. Muling lumitaw si Ethan 100 metro ang layo habang hawak ang mga batang babae habang binibigyan ng masamang tingin ang Panginoon ng Dragon na nanginginig sa langit. Ngumisi rin si Timur, tulad ng sabi ko, hindi mo ako malalagpasan. Naikuyom ni Ethan ang kanyang panga at mga kamao. Hindi matino ang utak ni Timur at tuso rin. Gustong alisin ni Ethan ang mabigat na ulo ni Baron bilang insulto sa lalaking ito. Ngunit alam ng lalaking ito na hindi niya kayang habulin kaya't pinili na lamang niyang puntiryahin sina Andrea at Abigail. Napilitan siyang iligtas sila, gaano man kabilas ang isa, kinailangan niyang itigil ang kanyang mga panlilinlang. Takot na takot si Baron habang pinapanood sila. Ayaw niyang magkaroon ng ganito kaga ang kanyang kapalaran. Sa sobrang tindi ng takot, pakiramdam niya ay nawala na sa kanya ang 1 dekada ng kanyang buhay. Naapektuhan din si Lucia nang makita ang dalawang dragon na nasa bingit ng digmaan at tumakas. Tanging ang pilay na si Alfred lamang ang naiwan na umiiyak sa lupa. Wala naman sigurong gustong magbigay pansin sa kanya kapag nakatutok sila sa dalawang halimaw. Gusto nilang lahat malaman kung sino ang magiging kampyon sa esoteric debate. Parang wala sa sarili, pero ang aga-aga pa lang ay nahanap ko na ang resulta. Hawak ang magkabilang braso ng isang babae, nanlilisik ang mga mata ni Ethan sa galit kay Timur. Kung kanina ay nagbibiro lang siya, ngayon ay nakapokus na siya. Naintindihan ng mga babae ang sitwasyon at tumakbo palayo para hindi maistorbo ang kanilang labanan. Napangiti si Timur sa tuwa, ramdam ang pagbabago kay Ethan. Hindi na maaaring maging mas kapanapanabok pa ang pagharap sa isang kalaban na tulad ni Ethan. Nababalot ng gininto ang liwanag, ang kanyang kapangyarihan ay umalingaw-ngaw at nagbibigay siya ng presyon kahit sa grupo ni Clara kahit gaano pa sila kalayo. Nang ibabaw ang kapangyarihan ni Timur sa eksena, tulad ng kung paano ipinakita ng isang hari ang kanyang presensya. Medyo namutla ang tindig ni Ethan, ngunit ang mahinang itim na enerhiyang umiikot, ang mga kislap ng lila sa kanyang mga mata, ay nagpapahiwatig ng isang malalim na kapangyarihang nakatago, naghihintay na lumapit ang emperador para mapiga niya ang kanyang leeg. Nagbigay ito sa lahat ng pakiramdam ng panganib na hindi pa naramdaman noon. Parang kinurot ang puso ng mga nanonood, ngunit hindi sila makagalaw kahit 1 pulgada. Sining ng katawan ng imperial na tirano. Sigaw ni Timur at siyam na gintong dragon ang umikot sa paligid niya bago binaril si Ethan. Kung titingnan mula sa malayo, para bang binabagsak ng langit ang lupa. Ang makapangyarihang kapangyarihang iyon ay ramdam na ramdam kahit ng mga manunood. Ganito na ba siya ka-freak? Ganito na ba ang antas ng malalim na ranggong martial art ni Timur? Napalunok silang lahat sa gulat, kinakabahang naghihintay sa reaksyon ni Ethan. Habang tumatawa, ang mga mata ni Ethan ay may gininto ang singsing na may mga lilang kidlat, at sumugod din. Umungol. Isang maladrakong dagandong ang sumunod sa imahe ng isang itim na dragon na tumutubo sa paligid ni Ethan. Ngunit ang mga guhit ng lilang kidlat sa paligid nito ay naging dahilan upang walang tigil na dumagundong ang lupa. Para bang paparating na ang katapusan ng mga araw. Habang ang iba ay umiiyak sa gulat, nanginginig naman ang mga mata ni Timur. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Ethan. Ang martial art na ito ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang 9 na yugto ng Imperial Tyrant Body Art. Sa abot ng mata, ang dalawang makapangyarihang kapangyarihan ay lumikha ng isang matindi at magkasalungat na pagkakaiba. Nababalutan ng gininto ang liwanag si Timur, parang isang emperador na nagbibilad sa mundo gamit ang kanyang presensya.
Gayunpaman, si Ethan ay nasaan yung isang itim na dragon na nababalot ng lilang kidlat na nagbabantang wawasakin ang mundo. Kung si Timur ay isang likas na ipinanganak na emperador, si Ethan ang kanyang kabaligtaran, isang nekrotikong dragon na handang sumalungat sa anumang pasya na ipataw sa kanya. Ang dalawang ito ay nakatakdang maglaban. Bumantong hininga si Troy. Tumango ang iba. Gayunpaman, hindi malinaw kung sino ang mananalo. Panginoon ng dragon na yumayanig sa langit o ang soaring demonic dragon. Mukhang nabalisa silang lahat sa eksenang ito. Marahil ay matatapos na ang esoteric debate ngayon din. Marahil ay matatapos na ang milenyo ng paghahari ng Regent Estate. Ang 6 na bahay ay nakasaksi sa kasaysayang nabubuo. Lumilipad na demonyong dragon. Sining ng katawan ng imperial na tirano. Umugang. Umugang. Kasabay ng dalawang malalakas na ungol, ang mga dragon ni na Ethan at Timur ay nasa isang landas ng pagbangga. Ngunit, isang pangatlong ungol ang umalangaw-ngaw mula sa pagitan nila na sinundan ng isang asul na liwanag. Napilitan ng dalawa na bagalan ang kanilang mga atake. Dahil ang asul na liwanag ay nagmula sa walang iba kundi sa pangalawa sa 4 na haligi, ang espiritual na sandata ni Marshal Raisin sa ika-6 na baitang, ang Dragon Slaying Crescent Blade. Isang makapangyarihang figure ang lumutang mula sa langit at lumapag sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan niya ang mga palso ng dalawa at inihagi sa ere. Bam! Ang napakalakas na martial arts ni na Ethan at Timur ay walang tinamaan at sa halip ay natabunan silang lahat ng mga guho. Nang gumapang sila palabas at nawala ng malay, ang matanda at makapangyarihang si Raisin ay nakatayo sa lahat ng kanyang maringal na anyo sa harap nila. Wala akong aaway-away sa Dragon Cloud City ko. Kayong dalawang walang hiya, hinahayaan nyo akong huminga ng malalim. Napatitig si Raisin kay Timur, dahilan para mabilog ang kanyang paghinga. Mayabang siya, pero hindi siya tanga. Mapangapi siya sa mga kapantay niya, at kahit nalaktawan niya ang mga stage, makakalaban lang niya ang isang karaniwang eksperto sa Radiant Stage. Sa harap ni Raisin, ang general na amoy dugo at labanan, siya ay natalo. Hindi ko na muling lalabagan ang mga utos ni Marshal Drake. Inamin ni Timur ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, kalmado ang kanyang mukha, parang sa isang hari. Walang mailabas na galit si Raisin dahil ayaw niyang makialam sa Regent Estate. Kaya humarap siya kay Ethan at sumigaw, "Ethan, saan mo sa tingin pupunta ka?" Ang lalaking tinutukoy ay nagkukubli palayo, parang magnanakaw sa gabi. Bumantong hininga siya dahil nahuli, ngunit pagkatapos ay nagpakita ng isang maliwanag na ngiti, sinabi niya, "Hahaha, Marshal Drake, kumusta ka na? Pakiusap, ipakita mo ang iyong konsiderasyon sa aking batang Panginoon. Nandito lang siya. Tumigil ka nga. Alam kong buhay ka pa at matagal ka nang naghihintay dito." Pang-uuyam sa kanya ni Raisin nang bigla itong magsabi ng mga pagkukunwari, "Pero saan ka naman tumakbo papunta sa ganitong oras, anong gulo ang ginawa mo? Kailan ka dumating? At paano mo ako ginugulo?" Ngayon talaga. Nahihiyang napakamot si Ethan sa kanyang ulo. Pero pagkatapos ay pumikit siya at itinuro, "Dexter, Old Marshal, hindi ko ito kasalanan. Tingnan mo ang aking batang Panginoon, ang iyong inaanak." May nabali sa kanyang binti. "Ginagawa ko lang ang aking tungkulin bilang kaitiwala ng angkan ng Larsen. Ano ba ang sasabihin mo?" Naramdaman ni Raisin ang malungkot na kalagayan ng lugar na ito at natagpuan ang kanyang 5 inaanak na nakahandusay sa lupa, kasama si Dexter na nanghihina dahil sa pagkaubos ng dugo dahil sa bali sa binti. Namula ang mga mata ni Raisin habang umuungal, "Sino ang may gawa nito? Hinding-hindi kita bibitawan. Nagawa nila, Marshal Drake. Bigyan po sana ng hustisya ang ating batang Panginoon." Agad na itinuro ni Ethan si Timur, syempre. Si Ethan ay larawan ng isang mabuting katulong na sinusuportahan ng kanyang tapat na Panginoon. Nagdagdag si Andrea ng kanyang 2 sentimo sa anyo ng isang nagdadalamhating kapatid, "Pakiusap ninong, bigyan po sana ng hustisya ang aking kapatid." Huminga ng malalim, nagliyab ang mga mata ni Raisin habang nakatitig ng masama kay Timur. 257. "Timur, bakit mo sinaktan ang mga inaanak ko?" Halos hindi na napigilan ni Raisin ang nagngangalit na halimaw sa loob niya.
Kalmado si Timur, dahil nakaharang sila sa daan ko. At bakit sila nakaharang sa daan mo? Sinunod nila ang utos ni Marshall para pigilan akong magkaroon ng sama ng loob. Hinigpitin ni Raisin ang kanyang mga kamao at nagliyab ang mga mata, sa madaling salita, wala silang kasalanan dito. Drake hindi sila ganoon. Muntik nang pasabugan ni Raisin ang gasket. Lamig na sabi ni Timur, Drake sinabi ko rin na hindi sila karapat-dapat na makipag-away sa akin ng may sama ng loob, lalo na kung mahina sila. Kaya hindi ito katumbas ng pagsuwi sa utos ni Marshall. Tungkol naman sa laban ko kay Katie Walakindstone, isa nga itong laban na may sama ng loob. Pero ang 5 anak mo ay natalo na sa puntong iyon. Kaya masasabing hindi sila nasaktan sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Alam ni Timur na si Marshall Drake ay isang taong may integridad kaya gumamit siya ng sopistikasyon. Sinasabing kusang loob, at sa sarili nilang kagustuhan, na hamarang sa kanyang daan at sa gayon ay hindi sinasadyang nasaktan niya sila habang tumatakbo sa gitna nila. Bagamat mapangahas, hindi naman hanggal si Raisin para hindi mapansin ang paraan ng pagsisi niya. Lalong nanlamig ang mga mata niya habang nanginginig ang mga buko-buko niya, ang sinasabi mo ba ay nasugatan ang mga inaanak ko nang hindi mo sinasadya? Tama nga. Nabangga nila ako at nasugatan ang kanilang mga sarili. Itinaas ni Timur ang kanyang baba at nagsalita ng may katwiran. At paano naman ang panglima kong inaanak? Anong nangyari sa binti niya? At huwag mong sabihing nabali ang binti niya nang tumakbo siya papalapit sa'yo. Namumula ang mga mata ni Raisin, dumadagandong ang boses at puno ng uhaw sa dugo. Umiling si Timur at sinabing, hindi ako iyon, si Alfred iyon. Bilang paggalang sa iyo, Marshall, naging napakagaan ang loob ko sa iyong mga inaanak. Nasaan na ba si Alfred kung ganoon? May dapat akong ayusin sa kanya. Lamingalinga si Raisin. Dahan daw ang itinaas ang kamay, itinuro ng isang daliri ang naghahabol ng hiningang si Alfred. Sabi ni Timur, Marshall, hindi na kailangan yan ngayon. Sa harap ng lahat, si Katie Walakindstone mismo ang humawak ng kaso para sa kanyang amo. Magpapatuloy pa ba si Marshall? Nako! Nakita ni Raisin ang namumuong dugo kung saan naroon ang maputlang mukha ng pailay na si Alfred. Nawala agad ang galit niya. Literal na nasa bingit na ng kamatayan ang lalaki dahil sa sitwasyon. At kahit na mailigtas pa, isa pa rin siyang paslit. Ang kapalaran niya ay mas malala pa kaysa sa kapalaran ng kanyang inaanak. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang kahit na mali siya. Para bang siya ang nag-akusa sa kasong ito, lalo na't 12 beses silang mas malala ang kalagayan kaysa sa kanya. Siyempre, hindi iyon ang iniisip ni Ethan. Dahil sa presensya ni Raisin, ibinuhos niya ang lahat para pabulaanan ito, Drake, Marshall, huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Wala kang ideya sa kalupitan at panggigipit na ginawa niya sa atin. Pagdating ko, nagsama-sama na ang 4 laban sa aking batang Panginoon, pinapahiya at niyuyurakan siya. Hindi may kikaila ang aking katapatan sa aking Panginoon, na agad siyang sinagip. Ngunit ako rin ay biktima ng kanilang pagsalakay. Imposibleng labanan ko silang 4 ng mag-isa, naiwan akong puno ng mga sugat. Dahil sa kapabayaan at nagkataon lamang, nagkamali sila at nawala ng isang binti. Ngunit kami ang mga biktima rito, kami ang mga inabuso. Bigyan mo kami ng hustisya, Marshall. Ang boses ni Ethan ay naging malungkot at nauutal, puno ng sakit at paghihirap, nakita nilang maliit at mahina ang aming angkan at nagpasya silang guluhin kami. Sila ay mababa at kasuklam-suklam na mga tao. Paf! Paf! Lahat ng naroon ay tumalsik ng dugo. Maging si Timur ay nanginig ang mukha. Kahit siya, dahil sa kanyang paglaki, ay nahihirapang hindi magalit. Anong problema ng lalaking ito? Binabaluktot niya ang lahat. Bagamat tuso, ang kanyang pananalita ay batay sa sopistikasyon. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng isang taong katulad ni Ethan, na nagsasalita ng walang kabuluhan at nagbubuga ng mga kasinungalingan. Ikaw na bulok na kupal. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo ang mga saksi. Paano ka nakakaramdam ng ganyan kasuklam-suklam?
Sa kabila ng kanyang makatuwirang pag-iisip, pinili rin ni Andrea ang pagkakataong ito para magdagdag ng langis sa apoy. Medyo minamaliit ito ni Katie Wallerstone dahil sa pag-aalala para sa angkan ng Larsen, ngunit ganito nga ang sitwasyon. Tulungan mo kami, Ninong. Paf! Paf! Kasabay ng isa na namang pag-aalsa ng dugo mula sa karamihan, lahat ng mata ay napunta kay Andrea. Nako! Ano ba ang ginagawa ng batang Miss Larsen na ginagaya si Katie Wallerstone? Hay nako, isa na naman ang nasa ilalim ng masamang impluwensya ni Ethan. Sinundan ito ng sunod-sunod na buntong hininga at pag-iling ng ulo. Nako, kawawang-kawawa ka naman. Galing ka sa isang matuwid na angkan ngunit hindi makatakas sa tusong katiwalian ng lalaking ito. Sina Andrea at Ethan ay nagbahagi ng isang mapanlinlang na ngiti. Nanginginig ang mukha ni Raisin habang natitikman na ang pagpaparangal ni Ethan at hindi siya naniniwala sa pagkakataong ito. Pero, ito na naman ang perpektong pagkakataon para makabalik sa Regent Estate. Kaya, tumango si Raisin, naiintindihan ko, Timor. Ipinagbawal ko na ang mga away ng sama ng loob pero sinimulan niyo pa ring guluhin ang mahihina gamit ang mga numero. Isang mas kasuklam-suklam na gawain kaysa sa isang away lang ng sama ng loob. Ito ba ang naisip ninyo sa mga utos ko? Dadalhin ko ang bagay na ito sa bawat bahay ninyo at hihingi ako ng masusing paliwanag mula sa kanila. Marshall, ang panig niya lang ang narinig mo. Natarante si Timor sa unang pagkakataon. Nakataas ang kilay ni Raisin at kuminang, one-sided lang. Hahaha, sige, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga saksi. Humarap si Raisin sa mga nasa lupa at nagtanong, totoo ba ang sinabi ni Ethan? Nagkatinginan sila, halatang naiintindihan nila ang ibig niyang sabihin. Dahil pumanig si Raisin kay Ethan, syempre tumango sila. Lalo na ang 5 tigre ng tiyanyo. Ang mga lalaking ito ay prangka at matuwid ngunit hindi hanggal. Syempre, tutulungan nila ang kanilang mga kamag-anak. Nanginginig ang mukha, si Timor ay nababalot ng galit. Malinaw na tinutugis nila tayo. Marshall, akala ko isa kang matuwid na tao, pero ngayon naiintindihan ko na. Naikuyom ni Timor ang kanyang mga kamao at panga. Habang nakangiti, kinutya ni Raisin, nakita mo ba? Narinig mo naman sila. May gusto ka pa bang idagdag? Humph, malinaw na kumakampi sila kay Ethan habang sa panig natin ay natanggal ang binti ni Alfred. Nahihirapan si Timor na pigilan ang kanyang matinding galit, kitang-kita sa kanyang malakas na boses. Sumigaw si Raisin pabalik, isa lang ang biktima mo habang silang lahat ay bagsak. Kaya kaninong panig ang tunay na biktima dito? Sino ang nanggulo sa iba gamit ang kanilang kapangyarihan? Bulag ka ba? Kumaibat ang mga mata ni Timor. Hindi pa siya naging ganito kagalit sa buong buhay niya. Higit sa lahat, kahit kailan hindi siya pinagsamantalahan. Ngunit dito, laban kay Ethan, wala siyang magawa dahil ang lalaki ay naglagay ng patibong sa paligid niya. Kahit si Raisin ay laban sa kanya. Siya, na noon pa man ay itinuturing ang kanyang sarili bilang isang hari, isang emperador, ay nauubos na ngayon ang kanyang pasensya. Mataas na demonyong dragon, angkop na angkop ang titulo mo sa paghabol sa akin, Panginoon ng dragon na yumayanig sa langit. Humph, tingnan na lang natin kung paano ka haantong. Napapikit si Timor sa kaumangat ng tingin at umalis. Alam niyang pag-aaksaya lang ng oras ang pakikipagtalo pa. Tinaasan ni Ethan ang kilay at itinuro siya, Marshall Drake, hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Pinagbantaan niya ako. Ang kawawa kong buhay ang nakataya rito. Biglang kumalat ang alon at tumalon si Raisin sa harap ni Ethan, nagpakawala ng sarili niyang alon. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw kasabay ng kitang-kitang pagbaluktot ng espasyo. Galit nang umisi si Timor kay Ethan, soaring demonic dragon, swerte ka ngayon. Pero kapag nagsimula na ang esoteric debate, kapag naglaban ang 7 bahay, sana ay pareho lang ang swerte mo. At isinama niya ang kanyang 2 kakampi habang kinakaladkad si Alfred. Gulat na tiningnan siya ni Raisin, ang batang ito, isa siyang peak profound heaven expert pero kayang pumatay ng may intensyon na tanging isang radiant stage expert lang ang makakagamit. Siya talaga ang numero 1 talento sa tiyanyo. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Natarante ang iba sa takot.
Matagal na silang nalampasan ni Timur. Ibang-iba na ang antas niya. Sa susunod na pagkikita nila, baka hindi na sila makalabas ng buhay. Kahit anong bilis pa ang gawin nila, hindi makakatulong iyon. Tumawa lang si Ethan, panloloko lang. Tumayo si Raisin sa likuran niya at pinususan siya, anong klaseng bluff? Kapangyarihan yan. Alam mo ba kung gaano kadelikado yun? Alam kong isa kang body cultivator at baka manalo ka sa isang laban-laban sa kanya, pero isa yun na soul attack, pumatay ng may intensyon. Hindi mo nga mamamalayan kung kailan kinuha ang buhay mo. Wala akong makitang paraan para manalo kayo laban sa halimaw na iyon. Tiningnan sila ni Raisin at bumaantong hininga. Kumunat ang noo ng iba at bumaantong hininga rin. Nagbigay ng kaunting pag-asa si Ethan sa lahat, ngunit ngayon ay parang dinurog na lang ang lahat. Walang sino man sa ilalim ng isang Radiant stage ang makakaligtas sa isang intent attack. Taglay ni Ethan ang kakaibang kakayahan niya pero kahit iyon ay hindi siya may iligtas. Pero halos walang pakialam ang lalaking tinutukoy, 5 taon na rin siyang tumigil sa pag-aalala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.